Zuk Xiangming, ano nang gusto mong gawin? Gawin natin ang dapat gawin. Ah, gago ka. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, sumigaw ka ng sumigaw, wala ring mangyayari, hindi ka makakataka sa akin. Bitawan. Su Xiangming, pakawalan mo siya. Xintian, ang paborito ko. Ang tagal kang hinintay ni Ching Cheng. Hindi mo pa rin siya pakakawalan. Tingnan mo ang daladala ni Zhu Xiangming. Tapos tingnan mo ang kalunos-lunos mong estado. Karapat-dapat ka ba kay Ching Cheng? Xintian, ang paborito ko. Isipin mo, ano bang maibibigay mo sa kapatid kong si Ching Cheng? Maghiwalay na lang kayo, pakawalan mo siya, para makapag-asawa siya ng may kaya, at manirahan sa malaking bahay, okay? Qinshan, kung talagang mahalaga sa'yo si Su Qinsheng, dapat pakawalan mo siya. Huwag mo siyang pahirapan sa buhay kasama ka. Qinshan, wala ka pa sa kalagayan. Kung gusto mong makipagkumpetensya sa akin, balang araw, pahihirapan ko si Su Qinsheng sa ilalim ko. Clara, bakit mo ako dinala sa tanggapan ng pagpaparehistro ng kasal? Hiwalayan. Hiwalayan? Napakaganda ng takbo ng buhay natin. Bakit tayo maghihiwalay? Sa lahat ng mga taong ito, ang kapatid ko ang sumuporta sa'yo. Siya ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan mo, at binigyan ka ng buhay na laging pinapangarap mo. Maayos ang buhay mo, pero naisip mo ba ang nararamdaman ng kapatid ko? Ako. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sumama ka sa loob. Clara, ayaw kong maghiwalay. Nasa bahay pa si Luna. May lakas ka pa ng loob na banggitin si Luna? Nasunod mo ba ang mga responsibilidad mo bilang isang asawa sa lahat ng mga taong ito? Ilang taon ka nang umaasa sa aming pamilyang Su, para mabuhay. Sapat na ang tagal. Pirmado na ng kapatid ko, ang kasunduan ng pakikipagtulungan, sa grupo ng Dragon Dynasty. Makalipas ang 3 araw, isang misteryosong malaking tao, ay naroroon, upang personal na pirmahan ang kontrata. Ikaw, isa ka lang walang kwentang putik, mula sa kanal. Ano ang maibibigay mo sa kapatid ko? Ako ay isang walang kwentang putik mula sa kanal. Ako ang gumagamit kay Clara. Oo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, nakuha ng kumpanya ni Clara ang proyekto ng grupo ng Dragon Dynasty dahil lamang sa akin. Tama na, puro kasinungalingan ka, mayabang, at walang pangarap. Ang paghihiwalay sa'yo ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Kaya, ganyan ang tingin mo sa akin? Alam kong ang pagsasabi ng mga salitang ito ay maaaring maging mabagsik para sa'yo. Pero malapit na akong pumirma ng kontrata sa grupo ng Dragon Dynasty. Ibig sabihin ang asawa ko ay hindi maaaring maging isang lalaking nasa bahay lamang na marunong lang magluto. Sige. Sumasang-ayon ako sa paghihiwalay. Tara na, Clara. Boss, hindi dapat malaman ni Clara na ikaw ang may-ari ng grupo ng Dragon Dynasty. Kung hindi, hindi siya kailanman. May pagkakaiba ba kung sinabi ko sa kanya? Sa puso niya, ako ay palaging walang iba kundi isang tao na puro salita lamang. Marahil ang kasal na ito ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Tapos na ba? Halika, sumakay ka sa kotse at ihahatid kita sa bahay. Paulem, Ginoong Brandon. Paulem. Nang yumaman ka, nakalimutan mo ang iyong hamak na asawa. Kagad pagkatapos ng paghihiwalay, sumakay ka sa kotse ng ibang lalaki. Clara, napakalupit mo. Lalaki ka, karapat-dapat ka bang magtampo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Makukuha ni Ginoong Brandon para sa kapatid ko ang pakikipagtulungan sa grupo ng Dragon Dynasty. At makatutulong pa siya na mapataas ang estado niya sa lipunan. Ikaw, wala kang naabot. Ano ang magagawa mo para sa kapatid ko? Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko na ang kapatid ko ay nakakuha ng pakikipagtulungan sa grupo ng Dragon Dynasty. At lahat ay dahil kay Ginoong Brandon. Kali, what? Ako ang tunay na may-ari ng grupo ng Dragon Dynasty. Ano si Brandon Zhu? Ano siya para sa akin? Ethan, ang pagdiborsyo ba ang nagpabaliw sa'yo? Ikaw, ang boss sa likod ng mga pangyayari. Hindi ka naniniwala sa akin? Ang mga salita ng isang baliw, bakit ko paniniwalaan? Ayos lang. Sa signing ceremony makalipas ang 3 araw, ibubunyag ko ang katotohanan, unti-unti. Salamat, Ginoong Arthur. Walang anuman.
Chloe, ang dami ko nang natulong sa'yo. Paano kung imbitahin mo ako sa bahay mo para kumain? Hindi naman sobra ang hiling ko, di ba? Tuloy po kayo, Ginoong Arthur. Nga pala, Ginoong Arthur. Sa signing ceremony makalipas ang 3 araw, lilitaw ba talaga ang misteryosong lalaki sa likod ng Dragon's Shadow Group? Huwag kang mag-alala, ang boss sa likod ng Dragon's Shadow Group ay isang napakatalik kong kaibigan. Tiyak na pupunta siya. Pupunta ako sa CC. Anong ginagawa mo? Ethan, gusto mo bang lagyan ng droga si Chloe? Hindi, huwag mo akong pagbintangan. Pagbintangan ka, saisipakan kita. Ethan! Anong ginagawa mo kay Ginoong Arthur? Chloe, gusto ka sanang lagyan ng droga ng taong ito. Ikaw ang malinaw na gustong maglagay ng droga kay Chloe. Chloe, siguro pagkatapos ng diborsyo ninyo, galit at nahiya siya, kaya gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Buti na lang nalaman ko agad. Kung hindi, nagtagumpay na sana siya. Ethan, tao ka pa ba? Hindi ako tao, naniniwala ka sa isang panig lang ng kwento niya? Nasa kamay mo mismo ang droga. Akala mo ba tanga ako? Droga niya ito. Tumigil ka na, Ethan. Akala ko dati, wala ka lang talagang silbi. Pero mabuti naman ang puso mo. Ngayon, mukhang, ang puso mo pala ay napakasama at napakabaho. Dahil wala kang paniniwala sa sinasabi ko. E di wala ring kwenta ang sasabihin ko. Palem. Paano kita paniniwalaan? Kinchayan, ilang beses mo na ba akong binigo? Alam mo ba ang sinasabi nila tungkol sa akin? Sabi nila na pangasawa ko raw ang isang walang kwenta. Walang kwenta nga ako. Kilala mo ba talaga ako? Kung sasabihin ko sa'yo na nagpapanggap lang ako bilang isang ordinaryong tao dahil ayokong mahirapan ka, maniniwala ka ba sa akin? Hindi ka maniniwala, maniniwala ka lang sa gusto mong paniwalaan. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, mauunawaan mo ang lahat. Sana pagdating ng panahong iyon, hindi ka magsisisi. Sino ang nag-report ng kaso? Ako. Ming Yuan. Huwag muna tayong magkapatid ngayon. Sinubukan itong lalaking idroga at nabigo. Dapin mo siya agad. Su Ming Yuan, ginagawan mo ako ng kaso. Ginagawan ka ng kaso. Nandito ang biktima. Aminin mo na, kung may lakas ka ng loob na panagutan ito, baka kahit papaano ay rumespeto ako sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Dapin mo siya. Sampahan mo na siya ng kaso. Ming Yuan, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ginoong Xue, salamat kanina. Hindi. Nainis lang talaga ako. Dapat lang naarestuhin ang mga ganoong klaseng hayop. Kincheng, kumain tayo sa labas. Hindi, Ginoong Xue, ngayong araw. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Sa susunod na lang, ako ang taya sa susunod. Paalam, Ginoong Xue. Sabihin mo sa akin ang totoo. Wala akong problema. Ikaw ay pinaghihinalaan sa isang malubhang kriminal na kaso, hindi pinapayagan ang paggawa o pagtanggap ng tawag nang walang pahintulot. Sige, pero kailangan kitang paalalahanan. Pinatayan mo siya ng tawag. Darating siya mismo dito sa lalong madaling panahon. Bahala na kung sino yan. Sabihin ko sa'yo, kung na-offend mo ang pamilya Zhu, ang buong buhay mo, dito ka na sa presinto na ito mananatili, dito ka na makukulong. Kapitan Zhu, nandito na ang boss. Boss. Ganitong maliit na bagay. Bakit siya na-alerto? Kapitan Zhu, may dumating na grupo ng mga abogado sa labas. Daan-daang abogado. 100 abogado? Oo, sabi nila galing sila sa legal department ng Yinlong Group. Ipinagmamadali nilang makita ka. Hepe, Anong ginawa mo? ito. Yan Chen. Boss. Tamang-tama ang dating ninyo. Ang salita ko ay wala masyadong bigat, kaya ipapaliwanag ko ng aking kasamahan mula sa legal department. Ang lahat. Isang pagkakamali lang. Pagkakamali lang ang lahat.
Ikaw ang boss ng Dragon Shadow Group. Paano naman magiging? Walang bigat ang salita mo? Sundin lang natin ang mga patakaran. Tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. Clara, umuwi ka muna. Gusto kong mag-isa muna sandali. Ethan. Aba, ikaw nga. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Anong klaseng ugali yan? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nakausapin ako ng ganyan. At sino ang nagbigay sa asterisk iyo asterisk ng lakas ng loob? Nakausapin ng asterisk aking boss ng ganyan. At sino ka? Asterisk babae. Ang anak ko nga ay hindi titingin sa basurang ito. At asterisk ikaw asterisk ay naaakit sa kanya. Eksakto. Sino ba noong mga panahong iyon ang palaging nagsasabi na mahal niya ang ate ko? At ano ang nangyari? Naghiwalay lang sila, at agad na nakipag-isa sa ibang babae. Nakakadiri. Minsan, pwede kang maging pabaya sa pagkain mo, pero hindi sa iyong mga salita. Tara na. Ang lakas ng loob mong pumunta sa Dragon's Shadow Group. Umalis ka riyan. Hindi ka dito nababagay. Ito ang grupo ko. Bakit hindi ako pwedeng narito? Ito ang asterisk iyong asterisk grupo. Ang lakas ng loob mong gamitin ang pagkakakilanlan ng anak ko para manloko ng mga tao sa Dragon's Shadow Group. Ang hirap ng pinagdaanan ng anak ko para kumita ng pera. Hindi madali para sa kanya. At ikaw, sinira mo pa ang reputasyon niya at ginamit ang pera niya para sustentuhan ng ibang babae. Tao ka pa ba? Nandaya ako ng mga tao. May ebidensya ka ba? Kailangan pa ba natin ng ebidensya? Hindi ba't ginamit mo ang pangalan ng anak ko para makapasok sa Hidden Dragon Group? Grupo ko yan. Bawal ba akong pumunta? Grupo mo. Ikaw ay isang maliit na cute na umaasa sa mga babae. Wala kang ang maayos na trabaho. Anong karapatan mo para pumasok sa Hidden Dragon Group? Akala mo ba tanga kami? Wala itong kinalaman sa'yo. Saan ka pupunta? Babae ka, hinampas mo ako, papatayin kita, nang hahampas ka rin ng tao. Ano nang inday-inday na to? Gusto niyo bang mamatay? Pulis, ang dalawang to ay nandadaya dito at nanakit ng tao. Bilisin mo at arestuhin ang dalawang to at dalhin sa presinto. Ikaw tumahimik ka. Ako. Ginoong Qin, nagkita na naman tayo. Ano nang gagawin natin dito? Puro kasinungalingan ang dalawang babaeng ito. Nang iinsulto kay Ginoong Chin. Dalhin nyo na sila, kayong. Anong hinihintay nyo? Hulihin sila. Anong ginagawa nyo? Alam nyo ba kung sino ako? Kayo, Chin Tian. Ang lakas ng loob mong ipaaresto ako. Sasabihin ko sa anak ko. Tapos ka na. Ganap na tapos ka na. Dalhin nyo sila. Chin Tian, tapos ka na. Ginoong Qin, nakikita nyo ang pag-asikaso sa sitwasyon. Kontento na ba kayo? Tawagan mo si Ching Cheng. Kumuha ng piyansa. Hello. Ano, naaresto kayo? Nanay, nabayaran ko na ang piyansa mo. Ano ba talaga ang nangyari? Dahil lahat yan kay Chin Tian. Siya, gamit ang pangalan mo, pumunta sa Hidden Dragon Group para mangloko ng tao. At ginamit niya ang pera mo para magtago ng kabit. Sakto lang kaming nahuli ni nanay. Sabi pa niya, ginigipit namin siya. Ano? Ano nang sinabi mo? Ching Cheng, saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Kinchen, nandito ka pala talaga. Hiwalay na tayo. Kukunin ko lang ang gamit ko dito. Sa lahat ng mga taon, ako ang nagbibigay sa'yo ng pera. Hindi ko inakala na itatago mo pala ng palihim. Para sa kabit mo, di ba? Sa tingin mo patas yan sa akin. O patas sa anak natin? Ang sinabi sa'yo ng nanay mo. Sinabi sa akin ng nanay ko, ano naman yon? Kahit hiwalay na tayo, nakatatanda pa rin siya sa'yo. Wala kang respeto sa nakatatanda. Nawala na sa'yo ang pinakapayak na kahihiyan at delikadesa. Sasabihin ko ito minsan. Una, hindi ko alam ang sinabi nila sa'yo. Malabo yan. Pero pagkatapos ng mahabang pagsasama, kilala mo ang ugali ko. Hindi ako ang nagsimula nito. Pangalawa, sa mga nakalipas na taon, ang perang inilagay mo sa card ko, lahat yon. Wala akong ginamit kahit piso. Nasa ilalim ng unan mo. Panghuli, hindi ko intensyong insultuhan ang nanay mo. Pero kung anong klaseng tao ang nanay mo, mas kilala mo yon kaysa sa akin. Kinchen, kung gagawa ka pa ng isang hakbang, sasabihin ko kay Wiyu na wala siyang tatay. Kinchen, huminto ka dyan. Kincheng, ang seremonya ng pagpirma para sa Hidden Dragon Group ay bukas na magsisimula. Handa ka na ba?
Boss. Hiwalay na kayo, at ang pakikipagtulungan ninyo sa kumpanya ni Su Qingcheng, kanselahin na ba? Hindi na kailangan. Ituring na lang natin itong huling regalo para sa kanya at sa bata. Qingcheng. Kapag napagtanto mo na ang iyong ex-asawa na laging minamaliit mo ay naging isang hindi na maabot na presensya, ano kaya ang mararamdaman mo? Isang karangalan, ang makapagtulungan sa Hidden Dragon Group. Talagang sumisikat ka na, masasabi ko. Sa loob ng 10 taon, tiyak na magkakaroon ng pwesto si Miss Su sa Huron Rich List. Salamat. Halika. Bakit walang sinuman ang lumalapit para batiin ka? Qingcheng, ang pakikipagtulungan sa Hidden Dragon Group. Hindi ba't lahat iyon ay dahil sa iyo? Ito. Oh, Young Master Zhu, nagpapakumbaba lang siya. Paano kung ang lahat ng narito ay malaman na siya si Young Master Zhu? Siguradong lahat sila ay magmamadaling magsipsip sa kanya. Ganun ba, Qingcheng? Ang makilala ka ay tunay na magandang kapalaran para sa kanya. Kung hindi, siguradong madadala siya pababa ng taong iyon. Ma, may pangalan siya. Siya, may mali ba akong sinabi? Young Master Xu, talagang malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, Qingcheng, huwag kang masyadong magpakapormal. Ate, malapit na, magiging pamilya na tayo. Bakit ka pa magpapakapormal? Ang taong ito, bakit nandito rin siya? Kayong dalawa. Ngayon, ay malaking araw ng ate ko. Huwag kayong magdulot ng gulo. Umalis kayo dito. Umalis ka dyan. Binibining Su, ikaw ba ang nag-utos sa kanya na umalis? hindi ako. Binibining Su, mas mabuting huwag kang lumapit. Sino ka? Ano ang relasyon mo kay Kintayan? Wala kang pakialam dito, Binibining Su, di ba? Dahil ngayon ay, ang sign ng ceremony ni Binibining Su. Dapat lang si Binibining Su ay manatili sa sarili niyang gawain. Kinchen, magtatago ka ba ng tuluyan sa likod ng babaeng ito? 3 taon ka nang walang trabaho, wala ka nang alam sa lipunan. Kung hindi dahil sa aking suporta, maghihirap ka sa pagtusto sa pang-araw-araw. Kung ganoon, huwag mo na akong alalahanin. Ako na ang bahala sa sarili ko. Bahala sa sarili, anong paraan ang meron ka? Magiging yaya ng iba? Tama, ang alam mo lang ay, magluto at maglaba. Ano naman ang masama sa pagiging caregiver? Lalaki ka, nagsasabi ng ganyan, hindi ka ba nahihiya? Binibining Su, trabaho ay trabaho. Medyo, nagmamataas ka naman. Ikaw, Qingcheng, anong nangyari? wala. May nakasalubong lang na bastos. Bastos pa, sobra na yan, parang, may sira na sa ulo. Anong normal na tao ang makikisama sa isang tulad ni Qintian, makikihalubilo sa kanya? Gusto mo bang mamatay? Pasensya na, magandang binibini. Pakiusap, huwag kang magalit. Hinala ko, nanalin lang ka ng lalaking. Ito, isa lang siyang palamunin, isang tambay na walang trabaho, isang tunay na, matalinong tanga, hindi ba? Ginoong Qin, ang pinakamahusay na lalaki, hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Mali ka, ilang taon na kaming mag-asawa, alam ko talaga kung anong klaseng tao siya. Bilang isang lalaki, wala siyang iba kundi ang pinakabigo. Siya lang ay basurang ayaw na ng kapatid ko, na pinapahalagahan mo ng parang kayamanan. Kayong dalawa, alis kayo dyan. Tama, gwardya, dali, pumunta kayo rito, hulihin nyo ang dalawang to, at itapon sila. Ito yung dalawa, wala silang imbitasyon. Malakas ang hinala ko, na may dala silang mikrobyo, palabasin nyo sila. Bilisan mo at itapon mo siya para sa akin. May imbitasyon ka ba? Sinabi ko na ngang hindi, ang dalawang hamak na yun ba, ay karapat-dapat na imbitahan. Kumikilos lang kami nang walang kinikilingan. Umalis ka na. Bulag ka ba? Ang imbitasyon. Ito ang aming pinarangalang panauhin. Hamak lang siya. Paano siya naging pinarangalang panauhin? Sa totoo lang, ang imbitasyong ito ay inihanda para sa buong pamilya ninyo. Ninakaw mo talaga.
Ang imbitasyong ito, inuutusan kita ngayon. Ako ang nag-uutos ngayon. Bilisan mo at itapon mo siya para sa akin. Tahimik, malakas kang sumisigaw, at nakakagulo ng ayos, at pati ang aming pinarangalang panauhin, ay iniinsulto mo. May sapat na dahilan ako ngayon, upang maghinala na kayo, ang mga pumasok ng palihim. Pakita ninyo ang inyong mga imbitasyon. Hinihingan mo kami ng imbitasyon. Alam mo ba kung sino kami? Humiling ka ng tawad sa amin, ngayon din, o hindi ka na, makakapagtrabaho. Nagbabanta ka sa akin? Kunin sila. Tigil. Papaalisin mo ba ang pamilya ko? Su. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ang puwit. Kalimutan mo na, dahil hindi pagkakaunawaan lang. Ayaw kong gawing malaking issue ito. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang seremonya ng pagpirma, at ayokong mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang tao. Tayo na. Clara, kung tatanungin mo ako, dapat pinatapon natin ng gwardya. Si Leo kanina pa. Eksakto, hindi ko alam kung paano. Siya nakapasok ng palihim. Sabi ko tama na. Pagkatapos ng lahat, si Leo ang ama ni Yu. Magkikita rin tayo muli, kaya huwag mo itong gawing awkward. Hoy ganda. Kilalanin natin ang isa't isa. Kilalanin natin ang isa't isa. Pasensya na, ayokong makipagkilala sa'yo. Excuse me, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako si... Anong pakialam ko kung sino ka? Di mo ba maintindihan? Kung ayaw niyang makipagkilala, umalis ka na. Tinulak mo ako. Ano naman kung tinulak kita? Sasampalin din kita. Mukhang talagang di mo alam kung sino ako. Ikaw, bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ba tatay mo? Bitawan mo ako. Ang tatay ko ay Sixu Chenji. Ang pagpatay sa'yo ay parang pagpisa lang sa langgam. Si Zhu Chengai. Siyempre naman, si Young Master Mark ay may ugnayan sa negosyo ni CEO Bai ng Hidden Dragon Group. Ang reception ngayong araw ay inayos mismo ni Young Master Mark. Hindi masama ang reception na ito. Siya ang nag-ayos, di ba? Tama. Sinasabi ko sa'yo, ang tatay mo ay di makasingit ng salita sa Hidden Dragon Group. Ano ba siya? Tama na. Ito ang Hidden Dragon Group. Kung magkakagulo ka pa, tatawag ako ng tao. Ang Hidden Dragon Group ay partner ng aming pamilyang Gao. Ang pamilyang Gao. Sino ka ba talaga? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Victor Gao. Naiintindihan mo? At saka, ang anumang tinitingnan ng aking pamilya ay mapupunta sa amin sa huli. Young Master Victor, nagkamali ako. Young Master Victor, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon, isa pa. Walang saysayang pagbibigay sa'yo ng pagkakataon. Tigilan mo yan. Pwede akong tumigil, pero kailangan mong samahan ako magdamag. Ay, ang dulas pala niya. Bitawan mo ako. Bitawan? Sige, bitaw. Tumigil ka dyan. Tigil. Ano ka? Ako. Ito. Binibining Victor, ayos ka lang ba? Umalis ka sa harap ko. Leo, alam mo ba ang ginawa mo? Ito si Binibining Victor. Binasag mo ang binti niya. Mas mabuti pa yan kaysa sa'yo na wala namang magawa. Ikaw, Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Tapat si Binibining Mark sa kapatid ko, hindi tulad mo. Kitang-kita namang nanunood ka mula sa likod. Pero hindi ka lumabas para tumulong. Ano ito? Masamang hangarin ito. Eksakto. Gusto lang niyang hiyain si Binibining Mark, tapos siya ang magpabida, para makuha ulit ang pabor ng anak ko. Nakakadiri. Sabihin mo ang gusto mo. Leo, sinong nagsabi sa'yo na gumamit ng dahas? May problema ba? Malaking problema. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino ako? Siya ang binibini ng pamilya Gao. Mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Ang ibig mong sabihin, tinulungan kita, pero ako ang nagkamali. Kung hindi ako nagkakamali, ang nagsimula ng lahat ng to ay ang sampal mo, di ba? Nagtatanggol lang ako sa sarili ko. Wala akong ibang choice. Ikaw, may responsibilidad ka pa bang lalaki? Sa tingin ko hindi mo pa rin. Naiintindihan kung bakit kita hiniwalayan. Clara, wag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Sabay tayong umatake, at basagin ang binti niya. Basagin, sa ganitong paraan. Baka, si Binibining Victor ay tayo'y papatawarin. Kailangang mabasag. Kailangang mabasag ang binti niya. Leo, dahil sa ating mahabang pagsasama, inaatasan kitang mag-sorry sa kanya ngayon. Sa ganitong paraan, baka may save ko ang isa sa mga binti mo. Tulungan mo ako. Huwag kang magpakamataas. Ginagawa mo lang ito para sa karera mo, di ba?
Sa estado ko sa lipunan ngayon, ang pinakamalang magagawa nila sa akin ay magdulot ng problema sa negosyo. Pero ikaw, kung talagang gustuhin nilang kitlin ang buhay ko, ano ang magagawa mo? Tigil. Umalis ka. Mali ka. Anong estado ba ang meron ka? Wala ka kundi isang nakatutuwang bagay na umakyat sa Hidden Dragon Group sa pag-asa sa iba. Sinabihan lang kita na samahan mo ako magdamag at tumanggi ka. Ngayon, tatawag ako sa pamilya Gao. Patay kayong lahat. Ang kapal mo, nasa Hidden Dragon Group tayo. Hindi ko gagawin dito. Hindi lang ako naniniwalang hindi ka aalis. Ikaw, Sarah, tawagan mo ang enforcement squad. Kaya ba ng isang maliit na enforcement team ang asunto ng pamilya ko? CJ, huwag mo silang tawagan, huwag. Ang hindi pagtawag ni Binatang Victor sa enforcement team ay para sa ikabubuti natin, di ba? Leo, magmadali ka at lumuhod. Magmano kay Binatang Victor at aminin ang pagkakamali mo. Gusto mo bang talagang makitang kaming lahat ay mahila pababa dahil lang sayo? Nandito ako. Wala siyang magagalaw kahit kanino ngayon. Lalaki ka ba talaga? Ano naman ang masama sa paghingi ng tawad? Eksakto. Anak ko, noong hindi pa kayo hiwalay, ikaw ang pabigat sa kanya, ngayong hiwalay na kayo. Gusto mo pa rin siyang saktan. Anong kasalanan ang nagawa ng anak ko sa nakaraang buhay niya? Para pagdusahan ka ng ganito, isa kang malas talaga. Paulit-ulit mong sinasabing, mahal mo ang ate ko. Ano naman ang masama sa pagluhod at paghingi ng tawad? Leo, kung lalaki ka pa rin, magpanagot ka. Kung hindi, Kung hindi ano? Kung hindi, ano? Wala akong pakialam kung sino siya. Binali niya ang binti ko at dapat niyang bayaran yon. Ano naman kung binali ng boss ko ang binti mo, kahit buhay mo ang gusto niya, kailangan mong ibigay. Ano? Boss? Siya ba yung taong nasa likod ng Hidden Dragon Group? Imposible. Imposible to. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ka pwedeng humawak ng kahit kanino ngayon. Huwag kang lalapit. Kung mahahawakan mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilya namin, ang mga Gao. Ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Gao Qicheng. Sige, subukan mo. Tumawag sa tatay mo. Tingnan natin kung tutulungan ka niya. Ching Cheng, huwag kang lalapit. Kung gagawin mo, papatayin ko siya, sumpa ko. Kung mahahawakan mo siya ngayon, ako, si Chin Tian, ay nanunumpa. Nalilipulin ko ang buong angkan ninyong mga Gao. Chin Tian. Ikaw pala si Chin Tian. Hindi ko inakala na ang natirang miyembro ng pamilyang Chin ay siyang boss ng Hidden Dragon Group. Huwag kang lalapit. Sige. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Ako'y aatras. Pakawalan mo siya. At ipinapangako kong iiwanan ko ang buhay mo. Iiwanan ang buhay ko? Kung alam mo lang, ang nangyari sa pamilyang Chin noon, malamang, gugutay-gutayin mo ako. Huwag kang lalapit. Mamatay ka. Ching Cheng. Ate, Ching Cheng, dalhin na natin sa ospital. Sino ka ba talaga? ate. Ginoong Chin. Sinabi lang ng doktor na stable na ang kalagayan ni Ching Cheng. Maaari na siyang ma-discharge sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa pamilya Zhu at kay Zhu Mingyuan, naasikaso ko na sila, ayon sa utos mo. Tungkol naman kay Gao Qisheng, ano ang gusto mong gawin? Hindi na kailangan. Kapag nagising na si Ching Cheng, iuwi mo muna siya. Tungkol naman kay Gao Qisheng, may ilang bagay na kailangan kong itanong sa kanya ng personal. Opo, ginoong. Ching Cheng. Ching Cheng, magpakasal tayo muli. Ayokong makita kang masaktan pa. Bigyan natin si Yuio ng mas masayang tahanan ng magkasama. Tumingin ka sa taas. Gao Qisheng, nabanggit mo noon na may impormasyon ka tungkol sa pamilya Chin. Interesado ako ng husto. Ipaliwanag mo ng malinaw. At baka hindi kita patayin. Sa tingin mo ba,
Sasabihin ko sa iyo ang totoo, gusto kong manatili kang walang alam, habang buhay, at hinding-hindi mo malalaman, ang katotohanan sa pagkawasak ng pamilya Chin. Sigurado ka ba dyan? Kung tama ang impormasyong nakuha ko, buntis na. Ang kabit mo. Sa iyong anak, hulaan mo kung ano. Ang gagawin ko kung hindi ko makuha ang impormasyong gusto ko. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ko? Ikaw. TSK. Sige. Magsasalita na ako. Ang pagkasawi ng inyong pamilya Chin noon ay lubos na. Dahil sa isang tao. Ang hipag mo, si Lin Wen. Oo, ang hipag mo na si Lin Wen, at ang kapatid mo ay parehong pinatay ng kanyang sariling kamay. Gao Qisheng. Paano mo nagawang siraan ang hipag ko? Patay na ako halos, bakit pa ako magsisinungaling? Oo, nga pala. Noon. Personal kong inilibing ang katawan ng kapatid mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang hukayin. Baka makakita ka ng ilang bakas. Boss, may bagong tuklas kami. Walang pagmamadali. Alam mo ba kung bakit ko itinatag ang Hidden Dragon Group? Ito ay dahil gusto kong lihim na imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkawasak ng pamilya Chin. Ngayon na ang lahat ay inilatag na sa harap ko, ang Hidden Dragon Group ay hindi na kailangan pa. Boss. Huwag mo na akong tawaging boss. Mula ngayon, ang aking pagkakakilanlan ay ang Hidden Dragon Sovereign. Maligayang pagbabalik, Sovereign. Natagpuan namin ang katawan. Mahal na hari, sa tabi ng katawan ng iyong kuya, natagpuan namin ito. Lumuhod. Lin Wen. Asawa kita. Pero nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan upang wasakin ang aking pamilyang Chin. Nabulag siguro ako noon. Nang pakasalan kita. Ito. Tumahimik ka. Makinig ka. Kung alam mo ang ikabubuti mo, ilipat mo sa pangalan ko lahat ng ari-arian ng pamilyang Qin. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Bakit pa kailangang gawing komplikado? Diretso na lang, patayin si Qin Junhao. Mapupunta pa rin naman sa iyo ang mana ng pamilyang Qin, di ba? Suming Yuan, may kasunduan tayo. Kapag tapos na ito, ibibigay ko sa iyo si Su Qingcheng. Tungkol naman sa iba pa, hindi mo na kailangang kumilos. CJ, ikaw ang boss. Binibigyan kita ng huling isang araw. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang password para ilipat ang mga ari-arian, papatayin kita. Ako na ang gagawa ng pirma mo. Tara na. Maghanap ka ng magbabantay sa kanya. Huwag mo siyang pabayaang makatakas. Huwag kang mag-alala. Chin Tian. Hindi karapat-dapat ang iyong kuya. Hindi ko na ipagtanggol ang ating pamilya. Kaya tanging naisilid ko na lang ng palihim. Ang ebidensya ng kasalanan ni Lin Wen, kung pinapanood mo ang video na ito. Huwag kang magpakapilay-pilay. Kung hindi ka sigurado na makakapaghiganti, magtago ka na lang. Mabuhay kang mabuti. Tandaan mo, magkapatid tayo magpakailanman. Kuya. Kataas-taasan. Natukoy na namin ang kinaroroonan ni Lin Wen. Magsalita ka, nasaan siya? Si Lin Wen. Matapos makuha ang mga ari-arian ng inyong pamilya, bumalik siya sa pamilyang Lin. May handaan sila ng pagdiriwang doon. Mangyaring magutos po, kataas-taasan, jijibain ka agad ng inyong tauhan ang pamilyang Lin, upang ipaghiganti ang inyong kuya. Mangyaring mag-utos po, kataas-taasan. Hindi na kailangan. Ang paghihiganting ito, ako mismo ang kukuha. Lahat, ngayon ang grand opening ng aking Lin Corporation. Ngayon ang araw ng pagkatatag ng aking Lin Corporation. Umaasa ako sa inyong patuloy na pakikipagtulungan. Sa hinaharap, nagtiis si Miss Lin ng maraming taong hirap. Sa pamilya Qin, ngayon, pwede na siyang maglakad ng may dangal. Tama, sa tingin ko.
Ang pamilya Qin, dapat sana'y isinuko na ang kanilang mga ari-arian kay Miss Lin para pamahalaan noon pa. Hindi sana sila nagwakas, nawasak ang pamilya at patay ang mga buhay. Sa ganitong masayang okasyon, bakit pabanggitin ang mga nakatutuwang miyembro ng pamilya Chin? Sa tingin ko, dapat nating batiin si Miss Lin sa pagiging isang makapangyarihang babae sa negosyo ng Dongzhou. Anong makapangyarihang babae sa negosyo? Anong Miss Lin? Lahat, nagtataka ako. Paano nyo natitiis ang pagkasuklem para purihin ang isang tao na napakalupit at walang awa na nagnanakaw ng ari-arian ng iba? Ang taong ito ay nabuhay ng matagal na, hindi ba? Ang lakas ng loob niyang insultuhin si Miss Lin. Ikaw, makitid ang isip. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong gamulo sa handaan ng kapatid kong babae. Ako si Chin Tian, ang puna-anak ng pamilya Chin. Dumating ako para maghiganti para sa aking kuya at sa aking lolo. Tumahimik ka. Ang kuya at lolo mo ay nagkasala sa pamilya Xu at nagdulot ng kapahamakan sa sarili nila. Wala akong kinalaman dyan. Kung maglakas loob kang manira ulit, huwag mong sisihin kung hindi ko napansinin ang relasyon nating magkapatid sa kasal. Relasyon nating magkapatid sa kasal? Ang pagkakaroon ng babaeng mapanira tulad mo bilang aking hipag ay talagang nakakadiri. Sa buhay ko, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hindi pagpigil sa kuya kung pakasalan ka. Tumahimik ka. Anong lakas ng loob mo sa aking Lin Corporation? Grand opening ceremony, magulo ka. Gulo. Ang lahat ng narito ay dating kasosyo ng pamilya Chin. Lahat kayo ay nakatanggap ng tulong mula sa lolo ko. Halos pamilya na nga tayo noon. Kaya, kung may sasabihin ako, diretsahan kong sasabihin. CJ, tingnan natin kung ano ang lalabas sa iyong bibig na parang aso. Ngayon, sa inyong lahat, Ang kasalukuyang Lin Corporation ay itinatag matapos makipagsabuatan ng babaeng ito kay Zhu Mingyuan para agawin ang mga ari-arian ng pamilya Chin. Bawat sentimo dito ay may dugo ng pamilya Chin. Kahit na ang mga ari-arian ng Lin Corporation ay talagang ari-arian ng pamilya Chin. Ano naman? akala mo ba dahil lang nakatanggap sila ng tulong sa lolo mo? Noon, ay kakampi ka na nila ngayon? Tama, sa lipunang ito, ang makakalaban ay ang pinakamalakas. Ang kita ang nauuna. Ano naman kung hindi kayang pangasiwaan ng pamilya Qin ang kanilang ari-arian at ibinigay ito kay Miss Lin? Ano ang mali doon? Akala mo ba dahil lang nakatanggap sila ng tulong sa lolo mo? Noon, Ay kakampi ka na nila ngayon. tama, sa lipunang ito, ang makakalaban ay ang pinakamalakas. Ang kita ang nauuna. Ano naman kung hindi kayang pangasiwaan ng pamilya Qin ang kanilang ari-arian at ibinigay ito kay Miss Lin? Ano ang mali doon? Akala mo ba dahil lang nakatanggap sila ng tulong sa lolo mo noon, ay kakampi ka na nila ngayon? Tama, sa lipunang ito. Ang makakalaban ay ang pinakamalakas. Ang kita ang nauna. Ano naman kung hindi kayang pangasiwaan ng pamilya Qin ang kanilang ari-arian? At ibinigay ito kay Miss Lin. Ano ang mali doon? Ano ang mali doon? Mabuti. Mabuti. Anong mabubuhay ang pinakamalakas? Kita muna, nakaisipan. Dapat noon ko pa naisip na dahil kaya mong makipagsabuatan kay Lin Wen, ang babaeng mapanira, matagal mo nang nakalimutan ang mga tulong na ibinigay ng pamilya Chin sa iyo noon. Qin Chen, puro ka na lang. Salita ngayon. Mabuti at nakabalik ka. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno para magkita kayo ng pamilya Qin. Yun tao, patayin mo siya. Tol, hindi na ako makapaghintay na gawing specimen ang ulo mo. Sige. Lumuhad ka. Gagaw ka, Chin. Ang lakas ng loob mong paluhurin ako. Ate, patayin mo na agad. Qin Chen, pakawalan mo agad ang kapatid ko. At iiwan kong buo ang katawan mo. Gusto mong mabawi ang kapatid mo? Yun tao. Yun tao. Yun tao. Sige, ibinabalik ko na sa iyo ang kapatid mo. Qin Chen, ang lakas ng loob mong patayin ang kapatid ko. Masamang babae ka, marunong ka rin palang masaktan. Ang dugong utang mo sa pamilya Chin, kukunin-kunin din ko ang bawat patak. Kapatid mo, siya lang ang una. Sabihin kay Master Xu, bumalik na ang natitirang miyembro ng pamilya Qin. Sasabihin ko, agad kay Master Xu. Sayang. Sayang. Ang mga saklolo mo ay hindi naaabot. Sana ganyan ka pa ring mayabang. Pagdating ni Master Xu. Hindi aabot ang mga saklolo mo. Miss Lin, may masama. Winasak lang ang pamilya Xu. Impossible.
Ang pamilya Xue ang pinakamayaman sa Dongzhou. Paano sila pwedeng mawasak? Totoo, nakumpirma ko na rin sa aking panig. Ang buong pamilya Zhu, maliban sa patriarka, si Zhu Chengai, na nasa ibang bansa, lahat ay kinuha na ng governor's mansion, at inaresto. Sino ka ba talaga? Mangahas na puksain ang pamilya Xu. Impossible. Isang cute little lang siya. Paano niya pwedeng puksain ang pamilya Xu? Ganun ba? Siguro ang pamilya Xu ay na-offend ang governor's mansion, kaya sila pinuksa. Siya, isang cute little. Paano niya pwedeng puksain ang pamilya Xu? Nagpapanggap lang siya, nagpapapugi lang siya. Bahala kayo sa isip nyo. Lahat, makinig kayong mabuti. Binibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, sino mang sangkot sa pananakit sa aking pamilyang Qin, ay dapat pumunta at lumuhad sa harap ng puntod ng aking lolo at ng aking kuya para magbayad sala. Kung hindi, pagsisisihan ninyo na ipinanganak kayo. Tungkol sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan na madaling mamatay. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Unti-unti, jijibain ko ang iyong mga lakas sa pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ikaw mismo ang magpapakamatay. Miss Lin, ano na ang gagawin natin ngayon? Na, Miss Lin, lahat dito ay nakinabang sa pagbagsak ng pamilya Qin. Kaya si Qin Chen na yon, papatayin ba niya tayo? Pagbalik pa lang niya, pinatay na niya si Young Master yung tao. Mabubuhay pa kaya tayo? Tumahimik kayong lahat. Nandito ako, hindi babagsak ang langit. Ipaalam kay Patriarch Xu na pinuksa ni Qin Chen ang pamilya Xu at pinatay ang kanyang anak. Pero ang pamilya Xu, hindi ba't pinuksa ito ng governor's mansion? Basta't ipilit natin na si Qin Chen ang nag-provoke sa governor's mansion para puksain ang pamilya Xu. Kahit na si Patriarch Xu ay hindi lubos na maniwala, ilalabas niya ang galit sa walang kwentang taong iyon at tapusin siya. Sikat siyang matandang fox, yung cute little na Qin Chen. Hinding-hindi makakatalo sa kanya. Ama, kapatid, ang tunay na mga salarin na pumatay sa inyo ay natagpuan na. Walang sino man sa kanila ang makatatakas. Hindi. Talagang hindi ko papayagan. Natanggapin mo ang 2 palaboy na ito. Ginoong Qin, salamat sa abala. Aalis na kami. Sandali. Kayong dalawa, ina at anak, ay nagligtas sa buhay ko at ni Junhao. Hindi ko kayo maaaring iwan. Sa isang mapanganib na sitwasyon. Mula ngayon, mananatili kayo sa pamilya Qin. Ang sino mang tatutol. Ay walang magagawa. Kataas-taasang Panginoon, sa iyong katayuan, ang pag-akay ko sa hukbo ng Hidden Guard upang wasakin ang pamilya Lin ay napakadali lamang. Ang pamilya Lin, sila ay pambala lamang. Kung mawawasak ang pamilya Lin, paano kaya lalantad ang mga pumatay sa aking ama at nakatatandang kapatid? Lahat ng sangkot sa trahedya ng aking pamilyang Qin. Walang sino man ang makatatakas. Bai Feng, bantayan mong mabuti ang pamilya Lin. Kung may anumang paggalaw, agad na iulat ito sa akin. Nauunawaan, kataas-taasang Panginoon. Heto, kainin mo ito, Yuyu. Salamat, Nay. Ang bait-bait talaga ni Yuyu. Nandito na si Daddy. Yuyu. Yuyu, masakit pa ba ang katawan mo? Hindi na, basta nandito si Daddy. Hindi masakit kay Yuyu. Ma, kumusta ka na? Gumagana ba ang pakiramdam mo? Tiener, huwag kang mag-alala, ang matandang katawan ng inay mo, kaya pa yan. Hello, Su Ching-cheng, bukas ang 80 kaarawan ng lola, bilang apo niya, hindi ka ba babalik? Ching Cheng, sasama ako sa iyo bukas. Hindi ba't ito ang panganay na anak ng pamilya Su? Sa halip na maging kabiyak ng pamilya Zhu, pinili mong mamuhay sa hirap, kasama si Qin Tian. Ikaw, sarili mo lang ang iniisip mo. Kailan ka ba nag-isip para sa pamilya Su? Habang ikaw ay nagpapakasasa, naisip mo ba kailanman ang pamilya Su at kung gaano karaming batikos ang aming tiniis dahil sa'yo? Qin Tian, ikaw na munting giliw, lumayas ka ngayon din, hindi ka welcome sa pamilya Su. Ruyan, ako naman ang ate mo. Sa pagitan nating dalawa, hindi naman ganoon kalala ang away natin. Bakit mo ako ginaganito? Su Ching-cheng, alam mo namang ikaw ang panganay na anak ng pamilya Su. Alam mo ba, nasimula nang inaway mo si Jizu.
Gaano kalaki ang nawala sa pamilya natin? Ang bayad pinsalang ito. Ikaw ang dapat magbayad. Ruyan, huwag mo nang hirapan pa sila. Mga walang-wala lang naman sila. Ano pa ang aasahan mong mabayaran nila? Ji-Chen, tama ka. Ang isang little darling na tulad nito, paano makakapantay sa'yo? Ikaw ang crown prince ng Donghao Group. Kaya mo siyang iwanan, nang napakalayo ng hindi man lang nagsusumikap. Nakakahiya, talagang nakakahiya, ang little darling na ito ay hindi karapat-dapat sa anak ko. Diborsyo, kailangan na talagang magdiborsyo. Nanay, si Kayan naman, ang manugang ng pamilya Su. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Nanay, alam kong maraming hirap ang dinanas ni Ching Cheng sa mga nakaraang taon, ngunit babayaran ko ng maayos ang lahat. HMPH, bayad. Ikaw na walang-wala, ano ang ibabayad mo kay Ching Cheng? Susundin ka lang ba niya, at magugutom? Bukas, kailangan mong matapos ang papeles ng diborsyo, na yan. Talagang hindi ako maghihiwalay kay Tian. Kung pipilitin mo pa ako, aalis na ako ngayon din. Ikaw. Umalis ka. Lahat kayo, umalis na. Magpapanggap na lang akong hindi ako nagkaanak ng tulad mo. Bakit kayo nag-aaway? Gusto niyo ba akong patayin sa galit para maging payapa na ang buhay ninyo? Bakit kayo nag-aaway? Gusto niyo ba akong patayin sa galit para lang kayo maging payapa? Lola. Lahat ito ay dahil kay Su Ching Cheng. Siya ay dinala ng walang pahintulot mo. Ang pulubi ng pamilyang Chin na ito, dito. Hindi ba't malinaw na paglaban sa'yo yon? Su Qingcheng, ngayon ay ang aking ika-negatibo 80 kaarawan, at dinala mo pa ang munting pasanin na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinagkakamayaw mo ba kaming maging katulad niya? Lola, hindi ko iyon ibig sabihin. At si Qin Chen ay hindi munting pasanin. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganoon. Ayaw mong mapagsabihan. Sino ang nag-anyaya sa kanila? Napakamalas. Lola, bakit pa pakikitunguhan sila? Kung ayaw mo silang makita, huwag mo na lang silang pabalaykan sa pinto ng pamilyang So. Ayan, magpapadala ako ng mga tao para paalisin sila sa Dongzhou. Ang aking duo-duo ay napakamagalang. Naiintindihan mo ako. Lola, halina't umalis na tayo. Lola, ito ang regalo na inihanda ko para sa iyong ika-80 kaarawan. Ito kaya ang maalamat na hari ng ginseng. Lola, magaling ang mata mo. Ito ang ugat ng hari ng ginseng. Itinago sa loob ng daan-daang taon sa Hidden Dragon Hall. Gumastos ang tatay ko ng 1,000,000 para bilhin ito mula kay Lord Candle Dragon. Hindi ko inakala na sa buhay ko, makikita ko pa rin ang ugat ng hari ng ginseng na ito. Lola, sinasabing kong iinumin mo ang ugat na ito. Maaari itong magpahaba ng buhay mo ng 3 taon man lang. Lola, sabi nila kung ikaw lang, kukunin mo itong ginseng whisker. Makakapagpahaba ito ng buhay mo ng kahit 3 taon. Mabuti, mabuti. Gaya ng inaasahan mula sa manugang ng pamilya Su. Sa isang iglap, niregalo mo ang isang ginseng whisker na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Hindi tulad ng ibang tao. Mas malakas kaysa sa kanila. Lola, basta't masaya ka. Lola, basta't masaya ka, kahit 1,000,000 piso pa, kahit 10,000,000 piso, ay sulit. Ching Cheng. Ngayon ay ika-80 kaarawan ni Lola. Kayo lahat, hindi kayo pumunta ng walang dala, di ba? Ruyon, bakit palagi mong binabanggit ang mga sensitibong paksa? Ang buong pamilya nila, hindi pa nga makabili ng pagkain ngayon. Paano sila magkakaroon ng ekstrang pera para maghanda ng regalo para kay Lola? Kasalanan mo itong lahat. Bakit dinala mo yung maliit na yon dito nang walang dahilan? Nanay, Nagmamadali kaming pumunta. at nakalimutang magdala ng regalo para sa iyo. Siyempre may dala kaming regalo. Qin Chen, kailan ka naghanda ng regalo? Ching Cheng, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang inihanda ang regalo. Dahil dala mo na ito, bakit hindi mo ipakita ngayon? Hayaan mong makita ng lahat. Chin Tian, hindi mo lang basta kinuha ang basura sa tabi ng kalsada para ibigay kay Lola, di ba? Chin Tian, ito ba ang Reg Along inihanda mo? Isang bulok na tuyong labanos? Tuyong labanos, ang ginseng whisker na kinuha mo kanina, ay bahagi lamang nito. Kinuha mula sa katawan nito. Anong sinasabi mo? Ang ginseng ko, nagkakahalaga ng $1,000,000, ay kinuha mula rito. Chin Tian, gusto mo ba akong patayin sa kakatawa?
Ang Ginseng King ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Nasa Hidden Dragon Hall. Binabantayan 24 na oras sa isang araw. At ngayon mo lang sasabihin sa akin. Nasa kamay mo? Chin Tian, kung wala tayong pera, hindi bumili ng regalo, hindi magagalit si Lola. Bakit pagagamit ng tuyong labanos? Para pagmukhaing mamahalin. Qinchen, ikaw nga talaga ang mabuting manugang ng pamilya Su. Ginagago mo ba ang lahat? Chin Tian, sinasadya mong gawin akong katawa-tawa, hindi ba? Ma, totoo ang sinasabi ko. Hindi kita niloloko. Qinchen, tumigil ka na. Ate, huwag mong pigilan si Kuya. Hayaan mong magsalita. Gusto ko talagang makita kung paano ni Kuya gawin mula sa isang bulok na tuyong labanos, isang ginseng king. Gago. Sa tingin ko ang buong pamilya mo ay sinasadyang gumugulo. Palayasin sila. Sabi ko, totoo itong Ginseng King. Hindi kita niloloko. Sige, buti na lang inimbita ko ngayon, ang estudyante ni Medicine King Hua Shansong, si Ghost Dr. Ye Chen, para sa kaarawan ni Lola. Pagdating niya, malalaman na ang katotohanan. Lola, kami ni Qinchen, may iba pa kaming gagawin. Mauna na kami. Tara na, Qinchen. Sige. Su Ching Cheng, Chin Tian. Saan kayo pupunta? Si Miracle Dr. Ye ay darating na. Saan kayo naghahanda pumunta? Baka naman, nagkukonsensya ka na? Konsensya? Ikaw ang dapat magkonsensya, hindi ba? Dumating na si Miracle Dr. Ye. Dumating na si Dr. Milagro Ye, Shin Tian. Nandito na ngayon si Dr. Milagro Ye. Pagkatapos niya itong patunayan, para malaman kung ito nga ito yung labanos. Miss, huwag kang aalis. Kung aalis ka, edi mamaya, sino ang aasarin ko? Lola Su. Naway ang iyong kapalaran ay kasing laki ng dagat silangan, at ang iyong buhay ay kasanghaba ng bundok timog. Dr. Milagroye, mangyaring, maupo ka sa pangunahing upuan. Dr. Milagroye, may tanong ako, na nais kong itanong sa iyo. Miss Su, ano kaya ang iyong katanungan? Kanina, may isang taong hindi alam ang mabuti para sa kanya, ang nagbigay sa akin ng isang piraso ng tuyong labanos. Pinipilit na ito ay isang ginseng king. Nais kong, suriin mo ito. Isang Ginseng King, iyon ang kayamanan ng Hidden Dragon Hall, ang pinakamahalagang ari-arian ng hall. Paano ito maaaring narito? Dalhin mo rito, hayaan mong makita ko. Dr. Milagroye, ito ang tinitingnan mo. Ito ba, tulungan mo akong makita, kung ito ay tunay. Ito ay talagang, Dr. Milagro Ye, ang mga kwadro at pintura na ipinadala ko sa iyo ilang araw na ang nakalipas. Natanggap mo, di ba? Ngayon, gusto kong mapahiya ang batang iyon. Kaya mangyaring, tulungan mo ako. Walang problema, walang problema. Anong klaseng ginseng king ito? Hindi ba't ito ay tuyong labanos lamang? Ang magbigay ng ganitong bagay bilang regalo, ito ay talagang nakakahiya. Regalo ba ang dala mo? Nakakahiya naman. Nakakahiya talaga. Eksakto. Naglabas pa ng sirain na tuyong labanos. Chin Tian, narinig mo ba yun? Isang bulok na labanos. Nakakahiya. Chin Tian, ano naman ang masasabi mo sa sarili mo ngayon? Nakakahiya. Chin Tian, ang liit-liit mo. Bilisan mo at umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Ye Chen, sigurado ka bang tuyong labanos ito? Kalokohan. Kung tuyong labanos ang sabi ko, tuyong labanos yan. Si Ghost Dr. Ye Chen ay wala namang espesyal. Wala man lang siyang pinakabatayang etika sa medisina. Talagang ikinahihiya ang pangalan ng iyong maestro. Chin Tian, anong lakas ng loob mong pagdudahan si Miracle Dr. Ye? Chin Tian, talagang di mo alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Anong lakas ng loob mong walang respeto kay Miracle Dr. Ye? Sawa ka na ba sa buhay? Bata, pinapayuhan kitang mag-sorry ka agad. Kung hindi, di ka aalis sa kwartong ito ngayong araw. Gusto mong mag-sorry ako? Di ka karapat-dapat. Kahit dumating ang maestro mo. Kailangan niyang magpakumbaba sa akin. Katawa-tawa. Ikaw, kilala mo ang maestro ko? Karapat-dapat ka ba? Mukhang, kailangan kong ipatawag ang maestro mo para turuan ka ng leksyon. Kung matatawag mo ang maestro ko ngayong araw, kukunin ko ang apelyido mo. Chin Tian, ang laki ng mga salita mo. Qinchen, paano ka naging ganito? Ching Cheng, magtiwala ka sa akin. Dumating na si Miracle Dr. Hua. Dumating na si Physician Hua. Dumating nga siya. Kilala ba talaga niya, si Physician Hua? Guro. Bakit ka nandito? Tinuruan kita ng medisina, para magligtas at tumulong sa kapwa, pero nandito ka't gumagawa ng masama, guro. Lagi kong iginagalang ang mga turo mo, at hindi ako gumawa ng masama. Bakit mo ako biglang sinuntok?
Sabihin mo ngayon. Ito ba yung labanos o ang hari ng ginseng? Ito. Magsalita ka. Ano ba talaga ito? Ito ay ang hari ng ginseng ng Hidden Dragon Hall. Ito. Hari ng ginseng nga talaga. Ako ang hari ng medisina, si Hua Shansong. Totoo, ito nga ang mahalagang hari ng ginseng ng Hidden Dragon Hall. Nagkakahalaga ito ng 10 milyong dolyar at makapagpapahaba ng buhay ng 10 taon. Ang aking estudyante, ang bulag, at nagkamali, humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Ginoong Chin, nakikiusap ako ng tawad. Ang aking estudyante ay nakagawa ng gulo sa inyo. Wala yon. Umuwi na lang kayo at ayusin nyo. Ginoong Chin. Palalayasin ko siya para mag-isip-isip sa kanyang ginawa. Anong klaseng sira-sirang ginseng yan? Sa tingin ko, ako si Ye Chen, at yung matandang lalaki kanina, ay mga artista lang na inupahan ni Chin Tian. Anong bulok na ginseng to? Sa tingin ko si Ye Chen, at yung matandang lalaki kanina, ay parehong artista na inupahan ni Tian. Eksakto, wala sa atin dito. Ang nakakita na, kay Ye Chen, o kay Hua Shansong, baka naman, pareho silang. Peke, sino ang nakakaalam? Ye Chen, sinungaling ka. Ang laki ng ginawa mong panloloko sa amin. Ngayon, sino ba talaga ang nanloloko? Mas alam ninyo yan kaysa kanino man. Halika, halika. Lahat, tikman ninyo. Tingnan natin kung ginseng nga ito, o tuyong labanos lang. Tian, kinuha mo itong bulok na tuyong labanos, at kumuha ka ng 2 artista sa bahay. Akala mo, maloloko mo kami. Nangangarap ka talaga. Yari. Ah, duo. Anong nangyari? Kanina pa ayos na ayos siya. Bakit bigla siyang hinimite? Duo. Tian, nilason mo ba ang tuyong labanos na ito? Gusto mo bang patayin si Duo? Lason, halatang masyadong mahina ang katawan niya para masipsip ang pampalakas. Ito ay ginseng king na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. At kinain niya, sayang naman. Imposible. Hindi ako naniniwala. Ang tuyong labanos na ito ay tiyak na nilason. Hindi ako gagamit ng lason, laban sa inyo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Su Qingcheng ay ang aking asawa. Ang sino mang muling magsasalita ng masama sa kanya, hindi ko patatawarin. Anong kasalanan? Talagang kasalanan. Ang ginseng king na ito na nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Nasayang lang ng ganito. Nako, Lola. Nanay. Lola. Nanay. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, paano nahimatay si Lola sa galit? Anong kinalaman ko dyan? Huwag mo akong sir andito. Kung hindi dahil sa iyo. Dahil dinala mo ang panganay mong anak at ang manugang niyang lalaki, may dala pang labanos, at nagimbita ng maraming aktor para magtanghal, kaya nahimatay si Lola sa galit, ikaw. Cheyenne, ang ginseng na ibinigay mo kay Lola kanina, totoong. Ang ginseng king na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Siyempre hindi. Ako ang pinakamamahal na. Saradong disipulo ni Physician Hua. Ang nangyari ngayon, ay isang palabas na hiniling ko kay Physician Hua na tulungan akong itanghal. Hindi ka nagsinungaling sa akin. Binibining Su. Ang sinabi ni Chin Tian ay totoo nga. Mga kabataan. Laging gusto magpakitang tao. Lagi niya akong pinupuri. At siya ang pinakamamahal kong disipulo. Kaya wala akong dahilan para tanggihan siya. Salamat, Physician Hua. Salamat. Gayunpaman, ang ganitong bagay ay dapat mangyari lang minsan. Sa hinaharap, huwag na huwag kang tutulong sa kanya na gawin ulit ang mga ganitong bagay. Maria. Ano nang nangyari? Yuyo. Tulungan mo si Yuyo. Dinukot si Yuyo. Ano? Tian. Sabihin mo ng malinaw, sino ang kumuha kay Yuyo? Hindi ko alam. May pumasok na grupo. Pinatumba nila ako. Tapos kinuha nila si Yuyo. Cheyenne, kailangan mong maghanap ng paraan. Iligtas si Yeyu. Qinshan, pwede mo akong patayin sa kapangyarihan ng pamilyang Xue. Ang pagdukot sa anak mo. Malaki ba yon na hiling?
Tatay, sagipin mo ako. Ikaw si Xu Chenji. Ano ang gusto mo? Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan ng anak mo. Masyado kang simple mag-isip. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Ito ang bantog na bahay subasta ng Asura. Ha ha ha. Ang daming tao. Ang gusto sa puso ng anak mo. Ang subastang ito. Magsisimula na. Bilisan mo. O kung hindi, kapag natapos na ang subastang ito, bubuksan ko ang katawan ng anak mo. Tatay, nanay, sagipin niyo ako. Natatakot si Yuyu. Kung hindi ka darating agad, maghihintay ka na lang, nakunin ang bangkay ng anak mo. Ha 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 ha, Yuyu, aking mahal na apo, huwag kang masaktan. Cheyan, kailangan mong iligtas si Yuyu. Ma, Ching Cheng. Huwag kayong mag-alala. Makakahanap ako ng paraan para iligtas si Yuyo. Ginoong Chin, tungkol sa Shira Auction House, may mga nalaman na tayo. Pwede na tayong umalis anumang oras. Qin Chen, gusto kong sumama sa iyo. Ching Cheng, ang Shira Auction House ay napakadelikado. Pwede akong pumunta mag-isa. Huwag kang mag-alala. Talagang ibabalik ko ng ligtas si Yuyo. Hindi. Ako mismo ang lalabas para iligtas si Yuyu. Ako mismo ang lalabas para iligtas si Yuyu. Sige, kung gayon, sabay tayong pupunta. Tara na. Sino man ang manggahes humawak sa anak ko. Jijibain ko ang Shira Auction House ngayong araw. At ililigtas si Yuyu. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Darating ang daddy ko para iligtas ako. Hindi darating ang daddy mo. Hihiwain kita, at kukunin ang puso, atay, at baga mo. Bakit pa natin sasayangin ang oras sa pakikipag-usap sa kanya? Bilisan mo at gawin mo na. Umaasa ako na makukuha ko na ang mga organo niya. Hihiwain. Hihiwain. Huwag kang magmadali. Narito lang ang mga organo niya. Hindi siya makakatakas. Darating ang daddy ko para iligtas ako. Umiiyak. Iyak ka ng iyak. Walang makakaligtas sa iyo ngayong araw. Zhu Chengai, subukan mong hawakan ang anak ko. Hinahamon mo ba ang anak kong babae? Yuyu, pakawalan mo ang anak ko. Qin Chen, dumating ka rin. Kung sandali ka pang, nahuli, bangkay na ng anak mo ang kukunin mo. Daddy, mommy, sagipin ninyo ako. Huwag kang matakot, Yuyu. Sasagipin ka ni Mommy. Qin Chen, tumigil ka dyan. Isang hakbang pa, at papatayin ko ang anak mo. Huwag. Kapag hinawakan mo ang anak ko, kukunin ko ang buhay mo. Huwag mong kalimutan, ako ang may hawak ngayon dito. Kung magmamalaki ka ulit, babaliin ko ang isa niyang braso. Huwag. Ching Cheng, huwag kang padalos-dalos. Kung gusto mong iligtas ang batang ito, lumuhod ka, at magmakaawa ka sa akin. Pakiusap. Pakawalan mo ang anak ko. Bata pa lang siya, kahit anong gusto mo. Sa akin mo gawin. Qin Chen, ikaw rin lumuhod ka, at magmakaawa ka sa akin. Qin Chen, lumuhod ka na at magmakaawa ka sa kanya. Kung hindi, papatayin niya si Yuyu. Qin Chen, lumuhod ka at magmakaawa sa kanya. Kung hindi, papatayin niya si Yuyu. Ching Cheng, huwag kang maniwala sa kanya. Kahit tayo'y lumuhod, hindi niya pakakawalan si Yuyu. Qin Chen, kilalang kilala mo ako. Tatlo kayong lahat ay mamamatay dito ngayon. Kapag ginamit ko lang ang kaunting lakas ko, Huwag. malalagot ang bituka niya, maaari ka nang maghanda para kunin ang bangkay ng anak mo. Hindi. Qin Chen, kahit dumating ka, kasama ang mas maraming tao, mamamatay kayong lahat dito. Qin Chen, Bai Feng, patayin mo lahat maliban kay Zhu Chengai. Walang awa. Nauunawaan. Kataas-taasan. hindi mo ako pwedeng patayin, hindi mo ako pwedeng patayin. Huwag mo siyang pakawalan. Ako mismo ang mag-iinterog sa kanya mamaya. Yuyu, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Daddy, natatakot si Yuyu. Huwag kang matakot, Yuyu. Nandito si Daddy. Tinakot ni Daddy lahat ng masasamang tao. Wala nang makakasakit kay Yuyu.
Zhu Chengai. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ayaw mong aminin, wala kang ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. Ang pag-imbestiga sa katotohanan sa likod mo ay dagdag na pagsisikap lang. Pero ang buhay mo ay iisa lang. Ako, si Lin Wen ang nag-utos sa akin na gawin iyon. Lin Wen. Ang kapal ng mukha mo? Qin Tian. Inamin ko na ang lahat. Patawarin mo na ako. Bai Feng. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lin Wen. Naiintindihan ko. Boss, kumpleto na ang investigasyon kay Lin Wen. Dadalawa siya sa auction bukas, para bilhin ang lupain ng pamilya Qin. At magtayo ng golf course, para makakuha ng suporta ng mga makapangyarihan. Kung gusto mo siyang harapin, pwedeng sumama tayo bukas. Bai Feng, maghanda ka. Pupunta rin tayo. Sa auction bukas. Ginoo, paumanhin po, pribadong auction ito. Ang mga may ticket lang ang makakapasok. Ticket. Oh, hindi ba't si Qin Tian ito? Nagulat ako na may oras ka para dumalo sa auction. Kayo, hindi nga kayo makakapasok sa auction house, di ba? Ikaw, isang asong kalye, akala mo ba, makakabili ka ng lupain ng pamilya Qin para gawing kulungan ng aso? Lin Wen, mas mabuting tumahimik ka. Kung hindi, huwag kang magalit kung papatayin kita ngayon din. Oh, natatakot ako. Ikaw, isang asong kalye, gusto mo akong patayin? Sa tingin ko dapat, ikaw ang mag-alala na hindi ikaw ang mamatay sa kalye balang araw. Lin Wen, huwag mong palabasin. Balang araw, makakahanap tayo ng ebidensya para maghiganti para kay Junhao. Kayong dalawa, iniisip niyo pa ring makakapaghiganti kayo para kay Junhao. Tiate, umuwi ka na't matulog. Duda ako, kung makakalusot ka pa nga, sa pintuang ito ngayong araw. Lene. Qin Tian, ikaw, gusto mong makapasok sa auction, di ba? Paano kung ganito, kung ibibigay mo si Su Qingcheng sa akin, bibigyan kita ng 2 tiket. Su Qingcheng. Ito siya, ang anak ni Gobernador Drake, si Xiangming. Binatak Xiangming, na interesado sa'yo. Iyon ay swerte mo. Payo ko sa'yo, sumunod ka na lang at pumunta sa kama ni Binatak Xiangming. Tapos ngayong araw, isasama kita sa auction para lumawak ang iyong pananaw. Magdilang anghel ka. Kahit mamatay ako, hindi ko kailanman ipagkakanulo si Qin Tian. Tungkol naman sa mga tiket. Huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan. Qin Tian, huwag kang walang utang na loob kung hindi mo ibibigay si Su Qingcheng sa akin ngayong araw. Hindi ka nga makakalusot sa pintuan ng auction. Bai Feng, kumuha ka para sa akin ng 2 tiket. Ngayon. Qin Tian, sa tingin mo ba, madali lang makuha ang mga tiket na yan? Ang mga tiket sa auction na ito ay limitado. Ha, akala mo ba makakatawag ka lang? At makakapasok ka na? Napagtanto ko na magkamukha kayong tanga ng kapatid mo. Qin Tian, baka hindi na lang tayo pumunta sa auction na ito. Kaya mo bang makakuha ng mga tiket? Mayroon ka bang paraan para makakuha tayo ng imbitasyon? Siyempre naman. Magtiwala ka sa akin. Qin Tian, kung hindi mo isusuko si Su Qingcheng kay Binibining Zhu, ang buong buhay mo, hindi ka karapat-dapat na makakita ng imbitasyon. Hindi pa nga ang itsura nito. Umaasa ka pang makapasok sa auction. Pangarap lang yan. Eksakto. Qin Tian, ano kaya ang ganito? Isang araw, kapag ang lupain ng pamilya mong Qin ay naging golf course na, palagi kang welcome na bumisita. Pagkatapos ng lahat, dating tahanan mo yan. Hindi mo magagawa yan. Binibining Zhu, mas malaki ang impluensya mo. Kaya mong ipapunta ang taong namamahala sa auction na ito ng personal, sa entrance para salubungin ka. Siyempre, tignan mo kung sino ako. Ikin, taos puso kong paghingi ng paumanhin, kung hindi dahil sa tawag ni Senior Bai Feng. Hindi ko malalaman na binisita mo kami. Isasama ko kayong 2 sa loob, at personal kong iayos ang mga upuan nyo. CJ. Hoy Ikian. Ako si Zhu Xiangming, ang anak ni Zulong, Zhu Xiangming. Hindi mo ba ako naalala? Zhu Xiangming. Hindi kita kilala. May problema ba? Hoy! Qin Tian. Hintayin mo lang. Sa bandang huli, makakabawi ako sa'yo. Sunod na okyon, ang pinakamainit na bid dito, isang 30 mo na lupain.
Mula sa pamilyang Qin. Simula sa 200 milyon, walang limitasyon sa pagtaas ng bid. Magsimula na ang auction. 230 milyon. 250 milyon. Tinaasan ko ng 300 milyon. Mga kasama, gusto ng pamilya namin ang lupang ito. Bigyan ninyo ako ng konting respeto. Lin Wen, sino ka ba? Bakit namin bibigyan ng respeto? Paano kung dagdagan ko ang bid ko? Si Zulong ang tatay ko. $300 milyon, unang tawag. 300 milyon, ikalawang tawag. Kung wala nang ibang magbibid, mapupunta ito kay Miss Lin. 300 milyon at 1 sentimo. Qinchen, ang kapal ng mukha mong sumalungat sa akin. Hindi mo makukuha ang lupang ito. Tinaasan ko ng 400 milyon. Tinaasan ko ng 400 milyon at 1 sentimo. Tinaasan ko ng 500 milyon. 500 milyon at 1 sentimo. Tinaasan ko ng 800 milyon. Qinchen, kung may bayag ka, ituloy mo. Nasa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Qin. Gusto ko talagang makita kung magkano ang kaya mong ilabas. 800 milyon at 1 sentimo. Lin Wen, kahit gaano kalaki ang itaas mo, lagi akong magtataas ng 1 sentimo. Ang lupang ito, ako ang kukuha. Desidido akong makuha ang lupang ito. Kintian, kalabanin mo ba ako? 800 milyong dolyar. Meron ka bang ganoong kalaking pera? Tutol ako. Wala talagang 800 milyong dolyar si Kintian. Nandito lang siya para manggulo. Ipinapakita ko ang kanyang mga ari-arian. Kintian, 800 milyong dolyar iyon. Saan mo kukunin ang ganoong kalaking halaga? Asong kalye lang siya. Saan niya kukunin ang ganoong kalaking pera? Kapag na-verify na ang kanyang mga ari-arian, malilinaw na ang lahat. Kayong dalawa, maghintay na lang kayong mapatalsik. Qinchen, dapat mong pag-isipang mabuti. Subasta ito, hindi iyong bakuran mo. Ang paggulo sa isang subasta, alam mo ba ang mga kahihinatnan? Ching Cheng, magtiwala ka sa akin. Ano? Ayaw mong i-verify ang kanyang mga ari-arian? Maaari ko bang paghinalaan na? Nagtutulungan kayo, at sinisikap na kunin ang lupang ito para sa inyong sarili. Lin Wen, huwag kang magbintang sa iba. Dahil gusto niyang i-verify ang mga ari-arian. Hayaan mo siyang tingnan ang mga ito. Makakatulong ito para mapanatag ang kanyang isip. Magpanggap ka pa. Gusto kong makita kung gaano katagal mo pa mapapanatili ang pagpapanggap. Ikaw ba ay nag-iisip pa nga ba tungkol sa iyong ruta ng pagtakas? Kung sasabihin mong makakapaglabas siya ng kahit $1, maniniwala ako. Gusto mo siyang makakuha ng 800 milyong dolyar. Hindi mo ba siya pinipilit lang na magpakamatay? Hahaha, CJ, gagawin natin ang sabi ni Ikin. Gawin mo lang ang sinasabi ni Ginoong Qin. Tao. Ginoong Qin, para mapanatili ang patas na pagbibid sa auction, kailangan naming i-verify ang iyong mga ari-arian. Ginoong Qin, paumanhin po. Hindi na namin kailangang i-verify pa ang iyong mga ari-arian. Maaari na kayong magbid sa kahit ano sa auction. Bakit? Bakit hindi nyo i-verify ang kanyang mga ari-arian? Bakit? Dahil sa card na ito. Ito ay isang pinakamataas na black card na pinagsamang inilabas ng mga pangunahing bangko. Wala pang 10 nito sa buong mundo. Impossible. Paano siya nagkaroon ng pinakamataas na black card? Tiyak na hindi sa kanya ang card na ito. 800 milyong dolyar lang naman yan, di ba? Parang hindi namin kayang bayaran ang dating ng sinasabi mo. Ipagpatuloy natin ang pagbibid. Nagbibid ako ng 1 bilyong dolyar. Qinchen, mayaman ka, di ba? Kung may lakas ng loob ka, ipagpatuloy mo ang pagbibid laban sa akin. Ginugulo ninyo ang ayos ng auction. Tao, palabasin ang dalawang yan. Dito. Bakit nyo kami pinalalabas? Normal lang naman ang pagbibid namin. Si Zulong ang tatay ko. Kahit si Zulong mismo ang narito ngayon, may lakas pa rin akong loob na palayasin siya. Hindi ba kayo nakakatawa? Hoy, kayong lahat ay nagpapakita lang ng eksena. Galit na ako sa inyo. Zhu Xiangming, pakiusap, kumalma ka. Pinapalayas ka nila, pero siguradong magsisisi sila. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapahiya ng ganito. Zhu Xiangming, ang pagbili mo sa lupang iyon, siguro si Qinchen iyon, na nagsangla ng lahat ng kanyang ari-arian. Kung gusto mong makuha si Su Qingcheng, may ideya ako. Sabihin mo sa akin. Ang ina ni Su Qingcheng ay pera lang ang iniisip. Basta't makuha mo ang kanyang pag-apruba.
Ang iba ay madali na lang, hindi ba? Zuk Xiangming. Interesado ka sa aming Ching-Cheng. Karangalan niya iyon. Tingnan mo ang hubog na ito. Tingnan mo ang mukhang ito. Nako, isa siya sa 1,000,000. Zuk Xiangming, bakit ka nandito sa bahay namin? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Hoy Ching-Cheng. Paano mo nasabi kay Zhu Xiangming ang ganyan? Ma, pinagtatanggol mo siya. Zuk Xiangming. Mula ngayon, iyon na si Ching-Cheng. Tungkol naman kay Chin Tian, sisiguraduhin kong hiwalayan niya ito sa lalong madaling panahon. Qincheng, narinig mo ang sinabi ni tita. Kaya, tayo na. Zuk Xiangming, ano nang gusto mong gawin? Gawin natin ang dapat gawin. Ah, gago ka. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, sumigaw ka ng sumigaw, wala ring mangyayari, hindi ka makakataka sa akin. Bitawan. Su Xiangming, pakawalan mo siya. Chin Tian, ang paborito ko. Ang tagal kang hinintay ni Ching-Cheng. Hindi mo pa rin siya pakakawalan. Tingnan mo ang daladala ni Zhu Xiangming. Tapos tingnan mo ang kalunos-lunos mong estado. Karapat-dapat ka ba kay Ching-Cheng? Chin Tian, ang paborito ko. Isipin mo, ano bang maibibigay mo sa kapatid kong si Ching-Cheng? Maghiwalay na lang kayo, pakawalan mo siya, para makapag-asawa siya ng may kaya, at manirahan sa malaking bahay, okay? Qinshan, kung talagang mahalaga sa'yo si Su Qincheng, dapat pakawalan mo siya. Huwag mo siyang pahirapan sa buhay kasama ka. Qinshan, wala ka pa sa kalagayan. Kung gusto mong makipagkumpetensya sa akin, balang araw, pahihirapan ko si Su Qincheng. Sa ilalim ko. Zhu Xiangming. Kung mahawakan mo si Ching-Cheng, papatayin kita. Hoy, kumalma ka. Si Zhu Xiangming, ang anak ni Gobernador Zulong ng East State. Gaano kakatapang para saktan si Zhu Xiangming? Gusto mo na bang mamatay? Zhu Xiangming, ayos ka lang ba? Tingnan mo, halos masira ang mukha niya. Qinshan, ang tapang mo, ikaw ang unang tao sa East State na nangahas na saktan ang lalaki ko. Ikaw, maliit na hayop, mag-apologize ka kay Zhu Xiangming. Hayop ka, tingnan mo kung gaano karami ang regalo ni Zhu Xiangming sa pamilyang Su. Paano mo nang ahas siyang saktan? Qinshan, bakit hindi ka mag-apologize kay Zuk Xiangming? Mali naman talaga ang manakit. Chin Tian, narinig mo ba yun? Magmadali ka at humingi ng tawad sa kanya. Karapat-dapat sa kanya yun. Hindi siya karapat-dapat sa paghingi ko ng tawad. Chin Tian, ikaw maliit na hayop. Kung hindi ka lalapit at mag-a-apologize kay Zhu Xiangming, itatakwil kita. Qinshan, ngayon, maaaring lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. O kaya, dadalhin mo ng maayos si Su Qincheng sa kwarto ko mamayang gabi. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pintuang ito ngayong araw. Huwag mong kalimutan. Ang tatay ko ang gobernador ng East State, si Zulong, ang pagpatay sa'yo, ay kasing dali lang ng pagpisil sa langgam. Bakit hindi ka na lang mag-apologize? Hindi natin siya kayang labanan. Hindi siya karapat-dapat sa paghingi ko ng tawad. Hindi ako karapat-dapat, ha? CJ, tatawag ako ng tao ngayon din. Ipapatay kita. Zhu Xiangming, mabilisang tumawag ng mga tao. Dapat mong hulihin siya. Huwag nating hayaang makatakas siya ng madali. May mga taong, sobrang mapagmataas sila. Sa huli, sinasaktan nila ang sarili nila, at dinadala pababa ang iba. Zuk Xiangming, maging maawain ka naman. At patawarin si Qinshan. Qinshan, bigyan mo siya ng pagkakataon, kung hindi. Kung gayon, depende ito sa sinseridad ni Miss Qinshan. Ngayong gabi, ikaw at ako, magre-reserba ng silid. Pagkatapos, pag-uusapan natin ito. Ching-Cheng, sumama ka na lang kay Zhu Xiangming. Ayaw mong makita ang ating Chin Tian na mamatay sa kalye, di ba? Oo, ate. Kung makikipag-alyansa tayo kay Zhu Xiangming, ang katayuan ng ating pamilyang Su sa East State ay magiging napakatatag mula ngayon. Su Xiangming, na kumikilos ng napakayabang sa labas. Alam ba ng iyong amang si Zulong? Qinshan, anong karapatan mayroon ka para tawagin ang pangalan ng aking ama? Pagod ka na bang mabuhay? Zulong, bilisan mo at linisin mo ang sarili mong bahay. Qintian, hindi mo ba ako mabibigyan ng kapayapaan ng isip? Chin Tian, hindi ka lang nasa telepono kasama si Master Zulong, di ba? Kahit na nagpapanggap ka, gawin mo namang kapanipaniwala. Hoy, ikaw, tawagin mo si Zulong dito para turuan ang kanyang sariling anak, si Zhu Xiangming, ng leksyon. Nababaliw ka na ba?
Qinshan, sa tingin ko, hindi lang cute ang itsura mo, may mali sa'yo, di ba? Ang tatay ko ang gobernador ng East Continent. Zulong, paano niya makikilala ang isang hamak na tulad mo? Su Qincheng, sinasabi ko sa'yo, magdesisyon ka na, kung magpapahuli ka pa. Pati siya, hindi ko palalampasin. Qingcheng, magtiwala ka sa akin. Tatay, tamang-tama ang dating mo. Bilisan mo, ayusin mo siya. Itong lalaking ito, sinusubukan niyang agawin ang babae ko. Naghahanap yan ng kamatayan. Walang utang na loob na anak. Gusto mo ba akong ipahamak? Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Lumuhod ka. Ile, narinig mo ba? Gusto ng tatay ko na lumuhod ka. Ako ang luluhod? Hindi ka karapat-dapat. Walang utang na loob na anak. Sinabi kong lumuhod ka. Bakit? Bakit ako dapat lumuhod? Ngayon, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad kay Ginoong Qin, babaliin ko ang mga binti mo. Ginoong Qin, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ang tangang anak ko ay walang alam. At nasaktan ka. Sana'y mapatawad mo siya, Ginoo. Zulong, napalaki mo talaga ng maayos ang anak mo. Zulong, talagang napalaki mo ng maayos ang anak mo. Qin, masyado akong mabait sa pagdidisiplina. Nabigo akong gabayan ng maayos ang anak ko. Hinihingi ko ang parusa ninyo, sir. Sige, tumayo ka. Ay, hindi ako maglakas loob. Ngayon, dahil sa iyo, papanawarin ko siya sa pagkakataong ito. Umuwi ka at disiplinahin ng maayos ang iyong walang utang na loob na anak. Huwag mo siyang pakisamahan ng Lin Wen na yun. Kung maglakas loob siyang magalit sa akin ulit, mamamatay siya. Salamat, Qin. Huwag kayong mag-alala. Ipapakulong ko ang rebelde kong anak na ito para mag-isip. At hindi na siya lalabas ulit para gumawa ng karagdagang gulo. Ngayon, umalis ka na. Tara na, Qincheng. Kataas-taasang Panginoon. Ayon sa aming investigasyon, si Zhu Xiangming ay pumunta sa auction na ito, sa utos ni Lin Wen. Bilang pagsunod sa inyong utos, lahat ng puwersa ni Lin Wen ay nasa ilalim ng aming pagmamatsyag. Dapat ba nating arestuhin silang lahat ngayon? Hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Bai Feng, magpadala ng mga imbitasyon. At I reschedule ang piging para mamayang gabi. Hindi na ako makapaghintay. Dapat kong personal na puksain ang aking kaaway. Ibigay mo sa akin ang imbitasyong iyan. Kayong mga dukhang walang kwenta, akala ninyo makakadalo kayo sa piging ng pagbabalik ng kataas-taasang Panginoon. Karapat-dapat ba kayo, ang pagbibigay sa inyo ng mga imbitasyong ito, ay lubos na pag-aaksaya? Kinuha mo ang imbitasyon ni Mama. Bata ka. Nang ahas kang agawin ang mga gamit ko, ayaw mo nang mabuhay, naniniwala ka ba, napapatayin kita ngayon? Ruyen, anong ginagawa mo? Bata lang si Yuyu. Bakit mo siya ginaganito? Ibalik mo sa amin ang mga imbitasyon. Qincheng, ano ba ang silbi sa'yo ng mga imbitasyon? Pumunta si Ruyen para makita ang Supreme Lord. Baka, makuha niya ang pabor niya. Tapos ang pamilya nating Su ay yayaman agad kung ikaw ang pupunta. Sayang lang. Aking biyenan. Amin ang 3 imbitasyong ito. Kayo ang dumating para agawin ito. Anong klaseng logic yan? Matanda ka. Anong karapatan mo para dumalo sa handaan? HMPH. Para saan ka pa dadalo sa handaan? Para mapahiya ka lang, para makagulo. Ang mga taong tulad mo, na dadalo sa handaan, ay magdudulot lang ng kahihiyan sa Supreme Lord. Mama, okay ka lang ba? Okay lang si Qingcheng. Mama, sa amin talaga ang mga imbitasyon. Hindi lang kayo dumating para agawin ito. Nananakit pa kayo, masyado kayong mapang-api. Tumahimik ka. Bilang miyembro ng pamilyang Su, hindi ka naghahanap ng pakinabang para sa pamilya. Sa halip, tayo pa ang tinatanong mo, gusto mo yata ng palo. Nakilala na ni Ruyen ang kataas-taasang Panginoon. Makukuha niya ang mga benepisyo para sa atin. Anong silbi? Kung nasa iyo man ang mga ito, para lang panoorin? Lola, bakit ka pa nag-aaksaya ng hininga sa mga taong ito? Dahil nasa atin na ang mga imbitasyon. Bilisan na natin at umalis. Makakarating tayo ng maaga sa venue ng handaan, at mas maaga nating makikilala ang kataas-taasang Panginoon. Sa lahat ng mga taon, parang pinalaki lang natin ang isang walang utang na loob. Tara na. Hinto. Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Tatay, kinukuha nila ang mga imbitasyon natin. Ano kung kinuha nila? Anong gagawin mo tungkol dito? Napakababaw. Lola, tara na. Hindi na kailangang pakialaman ang grupong ito. Isuko ang mga imbitasyon. At humingi ng tawad kay Qingcheng at sa iba pa. Kung hindi, hindi kayo makakaalis dito. Hindi ko ibibigay. Anong magagawa mo sa akin? Kukunin mo ba? Palakang iyan. Akala mo ba makakadalo ka pa sa handaan para sa pagbabalik ng kataas-taasang Panginoon? Hindi ka karapat-dapat. Pantasya lang iyan.
Walang pusong tao ka. Ang pamilya Su, matagal nang nagpalaki sa anak mong babae. Dahil lang sa mayroon kaming ilang imbitasyon mula sa iyo, gusto mo nang bawiin. Wala na bang hustisya sa mundo? Makinig ka. Ngayon, hindi lang ang mga imbitasyon ang ibibigay mo sa amin, kundi ibibigay mo rin ang bahay na ito sa aming pamilyang Su, upang mabayaran ang kabutihang loob ng pag-aalaga sa asawa mo sa loob ng maraming taon. Cheyan, hayaan mo na. Ang mga imbitasyong ito, wala namang silbi sa amin. Ibigay mo na sa kanila. Hoy! Narinig mo ba? Si Ching Cheng, sinabi niya, ayaw na niya. Anong karapatan mo para kunin ito? Malinaw na kay Ching Cheng ito. Anong pakialam mo? Cheyan, ikaw, bakit ka nakatingin ng ganyan? Gusto mo pa kaming saktan? HMP. May gustong gawin, pero walang lakas ng loob. Tian. Hindi natin siya papansinin. Isang handaan lang naman iyon. Hindi na tayo pupunta. Bakit ka pa magagalit sa kanila? Ma. Ching Cheng. Sundin ko ang sinasabi ninyo. Hindi na ako makikipagtalo sa kanila. Mamaya, magpapadala pa ako ng ilang imbitasyon. Ituring na lang nalimos sa kanila ang ilang imbitasyong ito. Chin Tian, gago ka. Anong sinabi mo? Limos sa amin. Wala ka na bang hiya? Chin Tian. Hindi mo ba iniisip, ang mga imbitasyong ito, ay basta na lang dinala ng hangin, di ba? Sinasabi mo pa rin, na may magpapadala ng ilan, pangarap lang yan. Isang tulad niyang lalaki. Kahit pa makakuha siya ng pinakamataas na imbitasyon. Tiyak na. Galing lang yan sa kalye. Bye, Feng. Padalhan mo ako ng 3 imbitasyon. Enye. Hindi ka naniniwala, kaya maghintay ka na lang at makikita mo. Sige, gusto kong makita kung paano mo, itong lalaking ito, makakakuha ng magpapadala ng mga imbitasyon. Dito lang ako manunood. Kung hindi mo makuha ang mga imbitasyon mamaya, titingnan ko kung ano ang gagawin mo. Kung makakakuha siya ng imbitasyon, papalitan ko ang apelyido ko sa kanya. Tungkol naman sa 3 imbitasyong ito, sino ang nakakaalam kung anong klaseng swerte ang mayroon si Su Ching Cheng para lang makuha ang mga ito? Tiyak na tsamba lang yun. Iniisip mo pa rin ba na lahat ng imbitasyon ay basta na lang dinala ng hangin? Naniniwala ako kay Tian. Dahil naglakas loob siyang mangako, tiyak na magpapadala siya ng mga imbitasyon. Matagal nang wala ang pamilyang Chin. Sa kanyang pagiging lalaki, paano siya makakakuha ng sino man na magpapadala ng mga imbitasyon? Pantasya lang. Kinchen, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi ko inaasahang ikaw ay ganoon pa rin ka hindi praktikal, walang pagbabago. Kung alam ko lang na ganyan ka, kahit anong sabihin ko, hindi ko papayagan si King Sheng. Napakasalan ka. Ching Cheng, sumunod sa isang lalaking tulad nito. Anong kinabukasan ang meron? Maghiwalay na kayo agad. Iyon ang pinakamakatwirang gawin. Kung hindi, lalo ka lang malulugmok. Hindi talaga ako makikipaghiwalay kay Kintean. Naniniwala ako kay Kintean. Dahil sinabi niyang makakakuha siya ng imbitasyon. Tiyak na nakuha niya. Chin Tian, iyong imbitasyon. Hey, magpanggap ka pa. Ang imbitasyon sa piyesta ng pagbabalik ng kataas-taasang Panginoon, paano ito madaling makuha? May mga taong kumuha lang ng mga sirang papel mula kahit saan at tinawag na imbitasyon. Ano ang tingin ninyo sa amin? Su Ching Cheng. Ano ang silbi ng pagsunod sa taong nagsasabi ng ganyang kalokohan? Maghiwalay na kayo agad. Ang paghahanap ng mayamang binata ang tamang daan. Kapag narinig kong may masamang sasabihin ka pa tungkol kay Chin Tian, magdudusa kayong lahat. Magagawa mong saktan ako. Kahit kitlin ko ang buhay mo, ano ang mawawala? May hawak na peking imbitasyon, at akala mo'y may kinalaman ka sa kataas-taasang Panginoon, at nang babanta na papatayin kami. Maghintay ka lang. Kung makikita namin ang kataas-taasang Panginoon, isusumbong muna namin kayong dalawa, at ipapakulong. Lumabas kayo. Ayaw kitang makita rito. Umalis na kayo, umalis na. Oy! Ang tapang ninyo, na pumunta rito ng buong pamilya, gamit ang peking imbitasyon para makapasok. Hindi ba kayo natatakot na mapatalsik? Humph. Nakakasilap talaga sa mata ang mga taong ito. Kung alam lang naming darating sila ngayon, dapat mas huli na lang kami dumating. Lola, Nanay, Ruyan, kailangan ba talagang kami ang pag-initan ninyo, ginamit ang aming mga imbitasyon, tapos magsasabi ng kung ano-ano? Hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat? Tumigil ka.
Sa sarili naming paraan namin nakuha ang mga imbitasyon. Bakit hindi kami makakapasok? Walang utang na loob na anak, bakit ganyan ka magsalita sa amin? Dapat hindi na lang kita ipinanganak o pinalaki. Nanay, kayo po ang unang nagkamali. Ako, Ching Cheng, huwag mo na silang pansinin. Puro kalokohan ang sinasabi at ayaw makinig sa katwiran. Tanging pamilya ninyong katulad ang gagawa ng ganyang bagay. Ayaw makinig sa katwiran. Sino ang tinatawag mong ayaw makinig sa katwiran? Naniniwala ka bang bubunutin ko ang bibig mo? Tiener, hayaan mo na. Huwag mo na silang pansinin. Pasok na tayo sa loob. Wukwilan. Hindi mo ba iniisip na makakapasok ang anak mo, di ba? Hindi niya alam na yung ilang pirasong papel na nahanap niya ay para lang lokohin kayo at naniniwala ka talaga. Kung gagamitin ninyo ang mga imbitasyong yun para pumasok, ang mga gwardya, huhulihin kayo. Ay, may mga taong gustong maging tanga. Gusto talaga nilang magpakatanga. Anong magagawa natin? May hawak silang peking imbitasyon. Hihintayin lang na matanggal pagpasok nila. Tayo na lang. Ang manonood sa kanilang kahihiyan. Huwag mong ganyanan ang tatay ko. Ikaw, walang utang na loob. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Maniniwala ka man o hindi, papatayin kita sa sampal. Mag-ingat kayo sa sarili ninyo. Kung muling babantaan ninyo ang anak ko, huwag ninyong sisihin kung mawalan ako ng galang. Ikaw, asong gala, ang lakas ng loob mong manakot sa amin. Kapag nakuha ko na ang pabor ng kataas-taasang Panginoon, ipapapatay kita sa kanya, at bubunutin ang dila nitong walang utang na loob. Ma, Lola, bilisan na natin ang pagpasok. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng salita sa kanila? Naantala tayo sa pagpunta sa seremonya ng pagbabalik ng kataas-taasang Panginoon. Iyon ang pinakamalaking pagkawala. Tara na. Sige. Bilisan ninyo ang pag-check sa kanila. Huwag ninyo akong ipagpaliban sa kataas-taasang Panginoon. Hindi na valid ang inyong mga imbitasyon. Hindi kayo maaaring pumasok. Dilat ang mga mata at tingnang mabuti. Nandito ang personal na pirma ng kataas-taasang Panginoon. Bakit nyo kami hinaharang na pumasok? Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Kayong tatlo, nakikiusap ako. Hindi na balido ang inyong imbitasyon. Hindi kayo maaaring pumasok. Ang lakas ng loob mong harangan ako sa kataas-taasang Panginoon. Gusto mo bang mamatay? Ang pagpasok ng walang palom sa handaan ng kataas-taasang Panginoon. Dapat alam mo, ang mga kahihinatnan. Umalis ka na. Ayaw ko nang pumasok. Tingnan mo ang klase ninyong mga gwardya sa pinto. Ano kaya ang itsura sa loob? May isip ko na. Ruyan. Ikaw pala. Ikaw ang nagbigay sa akin ng peking imbitasyon kahapon. Sinadya mong ipahiya ako. sinadya mong ipahiya ako, Qin Mingji. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Kahapon nang makuha ko ang imbitasyon. Agad mo itong inagaw. Ano ang kinalaman ko doon? Ching Cheng, bakit mo pa sila pinapansin? Magsisimula na ang handaan. Hindi kami makakapasok at sa tingin nyo makakapasok kayong dalawa. Pangarap lang yan. Bai Feng. Pakisabing, papasukin na si Suruyan at ang grupo niya. Kanina, lahat ng ginawa nila kay Ching Cheng. Ngayon, babayaran nila ng 100 o 1,000 beses. Lola, mag-isip ka nga ng paraan. Magsisimula na ang handaan. Hindi pa tayo nakakapasok. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya kong tawagan. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap kumuha ng imbitasyon? Kung alam ko lang, dapat kinuha ko na lang ang mga imbitasyon ni Su Ching Cheng at inagaw. Binibini. Nagkamali ako kanina. Hindi pala invalid ang mga imbitasyon ninyo. Maaari na kayong pumasok. Ano ba ang silbi mo? Hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na yan. Kapag nakilala ko ang kataas-taasang Panginoon, ipaparusahan kita ng husto. Tiyak na si Ruyan. Pinagmamasdan ka ng kataas-taasang Panginoon. Kapag pumasok ka mamaya, siguraduhin mong samantalahin ang pagkakataon. Kung magugustuhan ka ng kataas-taasang Panginoon, edi tayo ay tataas ang lagay at magtatagumpay ng malaki. Ruyan, sa pagkakataong ito, ang pamilya Su ay umaasa sa iyo. Tara na. Ang ganda-ganda dito. Isang grupo ng mga probinsyano. Marahil ay hindi ka pa nakapunta sa ganoong kagandang lugar sa buhay mo. Ngayon, ikaw, dapat mong tingnang mabuti. Hindi ka na magkakaroon ng ganoong pagkakataon na makapunta sa ganoong magarbong lugar muli.
Paano ka nakapasok? Siyempre, iniutos ng Supreme Lord na pumasok kami. Matagal nang hinahangaan ng Supreme Lord ang aming Ruyan. Matagal na niya itong hinahangaan. Ang aming Ruyan ay isang taong gusto ng Supreme Lord. Hindi tulad ng ilang tao na nakakuha ng ilang invitation card mula sa iba at ngayon ay kumikilos ng walang modo. Siya ba ay isang taong gusto ng Supreme Lord? Bakit hindi ko alam? Chin Tian. Sino ka ba? Ang Supreme Lord, hindi mag-uulat ng bawat maliit na bagay. Sa iyo, talagang akala mo ay importante ka. Wala kang pagpapahalaga sa sarili. Kapag dumating ang Supreme Lord, papapanagutin kita sa kanya. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Kung gayon, narito ako, naghihintay sa Supreme Lord. Gusto kong makita kung paano niya ako aayusin. Qin Chen, Hintayin mo lang, huwag ka sanang pumunta rito para magmakaawa kay Ruyan. Na ipagmakaawa ka sa kagalang-galang. Si Ruyan lang ang makakatulong sa'yo. Kung hindi, maghintay ka na lang sa kamatayan. Qin Chen, kung hindi, wag na lang tayong dumalo sa handaan na ito. Kung maaasar ang kagalang-galang, umalis na lang tayo. Ching Cheng, hindi tayo pagagalitan ng kagalang-galang. Sa halip, mainit niya tatanggapin. Chin Tian. Akala mo ba ang kagalang-galang ay isang mabuting loob? Umaasa ka pa bang tatanggapin ka ng kagalang-galang? Panaginip lang yan. Ruyan, ang yabang naman niya. Hintayin mo lang. Papagulungin ko siya sa bilangguan. Wala pang ipinapanganak na may lakas ng loob na gawin yun sa akin. Sa halip, ikaw ang dapat mag-ingat. Huwag kang makasakit ng maling tao. Chin Tian. Ang lakas ng loob mo. Pagdating ng kagalang-galang, huwag kang umiyak. Ang kagalang-galang ay hindi magpapakita ng awa. Qin Chen, nakagawa ka ng maraming kaaway ngayon. Kahit ang biyenan mo ay handang ipakulong ka. Lin Wen, ang tapang mo, nandito ka pa para sa handaan? Ano nang dapat kong katakutan? Ngayon, ikaw ang dapat mag-alala para sa sarili mo. Ang ginawa mo at ni Zulong, kung malaman ng kataas-taasang Panginoon. Magkakaroon ka pa ba ng magandang wakas? Binibining Lin. Mukhang magkapareho tayo ng kalaban. Maaari na tayong magtulungan. At ay pakulong si Chin Tian. Ang taong tulad niya, hindi dapat pabayaang makatakas sa hustisya. Ang pakikipagsabuatan ni Qin Tian kay Zulong, ebidensya ng pagwasak sa pamilya Xu. Naipon ko na ang lahat. Ebidensya ng pagpatay kay yung tao, at ang pinagsamang petisyon mula sa mga maharlika ng Eastern Zoo. Sa pagkakataong ito, kahit pa malakas ang kanyang sandigan, ang kataas-taasang Panginoon ay hindi ka palalampasin ng basta-basta. Sa tingin mo ba ay may saysay ang ebidensya mong ito? Kung ganoon ang sinasabi mo, na pinatay mo ang buong pamilya Qin noon, at inagaw ang mga ari-arian ng pamilya Qin. Ang utang na ito, kailangan din nating ayusin ng maayos. Qin Chen, huwag kang magsalita ng walang basehan. Mayroon ka bang ebidensya sa sinasabi mo? Ebidensya? Ako mismo ang pinakamahusay na ebidensya. Qin Chen, alam mo ba kung sino ang kataas-taasang Panginoon? Ano ang kanyang ginagawa? Siya ang kataas-taasang isa ng Hidden Dragon Hall, ang susunod na pinuno ng estado. Qin Chen, mas mabuting hintayin mo na lang ang kamatayan. Walang makakapagligtas sa iyo. Dumating na ang kataas-taasang Panginoon. Tahimik, lahat. Ngayon ay ang pagbabalik na piging ng kataas-taasang Panginoon. Handa na rin ang masasarap na pagkain para sa inyong lahat. Magsaya kayo ng husto. Narito kami para makita ang kataas-taasang Panginoon, hindi para makita ka. Tawagin mo na agad ang kataas-taasang Panginoon. Tama, narito kami para makita ang kataas-taasang Panginoon. Kailan darating ang kataas-taasang Panginoon? Hindi naman kami pwedeng maghintay lang ng maghintay dito, di ba? Tumahimik kayong lahat. Ang kataas-taasang Panginoon ay isang taong hindi mahilig magpaistilo. Lilito siya kung kailan niya gusto. At saka, huwag hayaang magkagulo ang sino man dito. Kung hindi, huwag ninyong sisihin kung magiging bastos ako. Ginang Baifeng, mawalang galang na po. Walang magkakagulo dito. Naghihintay pa rin ako sa kataas-taasang Panginoon para ipaglaban ang aking karapatan. Ito ay para sa kataas-taasang Panginoon. Naghanda ako ng pinakamataas na uri ng Imperial Jade. Pakiparating na lamang po ito sa kanya. Basta ang kataas-taasang Panginoon ay tutulong sa akin na parusahan ang salot na ito. Maaari akong mag-alok ng mas magagandang regalo. Lady Beifeng, Ito ang inihanda ko para sa kataas-taasang Panginoon. Ginseng na daang taon na ang tanda.
Ako rin ay naghanda para sa kataas-taasang Panginoon. Isang puting florera na yari sa jade. Lola, masyado kaming masaya. Nakalimutan naming maghanda ng regalo. Ano ang dapat naming gawin? Ruyan, Tunay kang hanggal. Ang kataas-taasang Panginoon ay lihim na nagmamasid sa iyo. Ang iyong pagdating dito ay para sa kataas-taasang Panginoon. Ang pinakamagandang regalo. tama. Basta makadalo ka sa handaan na ito, ang kataas-taasang Panginoon ay magagalak. Tama. Ako ang pinakamagandang regalo. Ngayon, ako mismo ay mag-aalay sa kataas-taasang Panginoon. Ngayong gabi, tiyak na aking paglilingkuran ng maayos. Lady Baifeng. Ang kanilang pamilyang apat ay hindi naghanda ng regalo para sa kataas-taasang Panginoon. Higit pa rito, may dahilan akong maghinala. Sila ay nagnakaw ng imbitasyon ng iba para makapasok. Pagdating ng kataas-taasang Panginoon, kailangan nating suriing mabuti ang imbitasyon ng kanilang pamilya. Hindi natin papayagang makapasok ang sinumang masamang tao. Qinchen, tapos na tayo. Sisihin tayo ng kataas-taasang Panginoon. Tiyan, bago dumating ang kataas-taasang Panginoon, lalabas muna ako para maghanda ng regalo para sa kanya. Ngayon ka pa maghahanda ng regalo. Huli na, wala kang respeto sa kataas-taasang Panginoon. Ang kataas-taasang Panginoon ay simple, ayaw niya sa pagpapasikat. Kaya nga, ang tama ay huwag magpadala ng regalo. Ang sino mang magbibigay ng regalo ngayon, ay parang sinasabing, ang kataas-taasang Panginoon ay maluho at malaswa, at iyon ay kawalang galang sa kanya. Ang pagbabalik ng kataas-taasang Panginoon ngayon, una, ay para makipagkita sa mga matatanda ng silangang kontinente. Pangalawa, ay para sa asawa ng kataas-taasang Panginoon, na maghanda ng isang masaganang regalo. Gusto na gusto ako ng kataas-taasang Panginoon. Naghanda pa siya ng regalo para sa akin, 10 piraso ng ginseng na 1 siglo na ang tanda. Isang orihinal na painting ni Tang Buhu. Isang pinakamagandang berdeng pendant ng imperial na jade, at isang pares ng pambihirang agata. Ginang, ito po ay mula sa pinakamataas na Panginoon, isang maliit na alaala ng kanyang pagpapahalaga. Pakikuha po ito. Yamang ang pinakamataas na Panginoon ay nagpakahirap para habulin ako, at naghanda ng napakaraming regalo para sa akin. Ako'y pipilitin na tanggapin ang mga ito. Baifeng, ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay mula sa pinakamataas na Panginoon, inihanda para sa akin. Anong karapatan mo para pagbawalan ako? Suruyan, para sa iyo ba ang bagay na ito? Hindi ka pa karapat-dapat na tumanggap ng mga regalo mula sa pinakamataas na Panginoon. Ginang, ito po ay para sa inyo. Para sa akin, nagkamali ka ba? Tama, ito ay mula sa pinakamataas na Panginoon, isang regalo para sa iyo. Binibining Baifeng, si Su Qingcheng ay may asawa na, may anak na siyang ganito kalaki. Ang pinakamataas na Panginoon, paano siya magkakagusto sa kanya? Binibining Baifeng, nagkakamali ka ba? Paano magkakagusto ang pinakamataas na Panginoon, kailanman, sa isang babaeng may asawa? Paano ako magkakamali? Ito ang kataas-taasang Panginoon, isang regalo para sa asawa ng kataas-taasang Panginoon, at ang kataas-taasang Panginoon ay narito ng personal. Siya ang kataas-taasang Panginoon. Impossible. Impossible ito. Isa siyang walang kwenta. Paano siya magiging kataas-taasang Panginoon? Mali ka siguro. Kung siya ang kataas-taasang Panginoon, ako naman ang reyna. Sino ang maniniwala na ang isang askal ay ang kataas-taasang Panginoon? Karapat-dapat ba siya? Shintian, hoy, bumaba ka rito agad. Doon ka ba dapat tumayo? Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang anak ko. Su Qingcheng, ikaw, bumaba ka rito agad. Ang kapal ng mukha ng hayop na ito. Paano siya magiging kataas-taasang Panginoon? Gusto mo bang ipahamak ang aming pamilyang Su? Shintian, Baifeng, sa tingin ko, nag-aarte lang kayo. Ang dami namin dito, na ginagawang tanga. Sandali lang, pagdating ng totoong kataas-taasang Panginoon, tingnan natin ang gagawin mo. Sa oras na iyon, wala ka nang matatakbuhan. Ang kapal ng mukha mo. Panginoong Zulong, Director Qian, may tao dito na hindi alam ang kanyang lugar. Nagpapanggap bilang kataas-taasang Panginoon. Dapat ninyo siyang parusahan ng mabuti. Dapat ninyo siyang parusahan ng husto. Puta, tumahimik ka.
Tito Chen, ako ang nobya ni Dodo. Kami lang ay inaapi nitong tao. Tito, kailangan mo siyang turuan ng leksyon para sa amin. Simula ngayon, wala nang kinalaman sa'yo si Dodo. Kapag nalaman kong, nagpapanggap ka bilang si Dodo para manloko ng iba, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Tito, mahal na mahal namin ang isa't isa ni Dodo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, puta ka, na nagalit sa kataas-taasang Panginoon. Hindi sana, nakakulong sa bahay si Dodo. Pagbati, kataas-taasang Panginoon. Impossible ito. Paano siya naging kataas-taasang Panginoon? Nagloloko ka lang sa akin. Tama ba? Umaarte ka lang. Pek ito. Peke lahat ito. Isa siyang asong kalye. Paano siya maaaring maging kataas-taasang Panginoon? Chintian. Ilan ang hinanap mong tao ngayon para umarte kasama mo? Malaki-laki rin ang ginastos mo, di ba? Hanggang dito na tayo. Akto pa rin ang tingin mo sa akin? Talagang hindi ka mapapatawad. Suruyan, Lin Wen. Magsisi na kayo agad. Kung hindi, makaharap kayo sa mga kahihinatnan. Qin Chen, totoo ang lahat ng sinabi nila. Ikaw ang Supreme Lord. Tama, totoo ang lahat. Noon, dahil sa ilang espesyal na dahilan. Hindi ko masabi sa iyo ang totoo, kaya kailangan kong itago ito sa iyo ng ilang panahon. Pero ngayon, nalutas na ang lahat. Wala nang mga alalahanin. Qin Chen, Chintian. Ako ay tanga noon, kaya nga ginawa ko ang mga tandang bagay na iyon. Pakiusap, huwag mo akong pagbintangan. Pakiusap, maaari mo ba akong patawarin? Ate, pwedeng pakiusapan mo si Chintian para ako'y ipagmakaawa. Pakiusap, hayaan mo siyang patawarin ako. Ngayon alam mo nang magmakaawa, nang paalisin mo si Ching Cheng sa kumpanya. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ngayon alam mo nang mali ka. Pero huli na ang lahat. Qin Chen, wala kang konsensya. Ang aming pamilyang Su ay hindi kailanman nagmaltrato sa iyo. Sinisisi mo ba kami ngayon? Hindi kailanman nagbaltrato sa akin? Walang hiya. Bai Feng, 3 araw mula ngayon. Ayaw kong makakita ng kahit na sinong miyembro ng pamilyang So sa East Ridge. Ayaw kong makita ang pamilya So sa Dongjo muli. Nauunawaan. Dalhin ninyo sila. Bitawan ninyo ako. Ginoong Lin, may masamang nangyari. Nakapinid na ang lahat ng account ng kumpanya. Ang kumpanya ni Ginoong Lin ay sinirado na. Walang pinapayagang pumasok o lumabas. Tapos na. Ganap ng tapos. Lin Wen. Pinatay mo ang kuya ko, at pinatay mo ang lolo ko. Ngayon, ang utang na ito, ay ating pag-uusapan ng maayos. Qin Chen, hindi ko inaasahang ikaw pala ang kataas-taasan. Mukhang minaliit kita. Noong una kang bumalik sa Dongsaw, dapat ay nagpadala na ako ng tao para ayusin ka. At hindi sana ito nangyari. Sa kasamaang palad, walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Mga gwardya, dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Qin Chen, Bitawan ninyo ako. Hoy, Chintian. Qin Chen, kumusta ka? May nararamdaman ka bang masama? Anong nangyari sa akin? Nahimatay ka sa handaan. Lahat kami ay nabahala, kaya dinala ka namin sa ospital. Tiener, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng doktor? Inay, ayos lang ako. Huwag na nating istorbohin ang doktor. Sabi ng doktor, dahil daw sa lumang sugat na umatake. Kaya ka nahimatay. Pero okay lang. Sabi rin nila, malakas ang iyong panloob na enerhiya, kaya walang dapat na malaking problema. Tatay, kailangan mong gumaling kaagad, at makipaglaro sa akin. Hindi pwedeng nakahiga ka lang buong araw. Huwag kang mag-alala. Gagaling din si tatay agad. Bakit ka tumatakbo? Paano kung may mabangga ka? Hintayin mo ako. Chintian. Anong ginagawa mo dito? Sinadya mo bang pumunta dito para libakin kami? Bienan. Paano mo nasabi ang ganyan? Pamilya tayong lahat. Paano namin kayo lilibakin?
Paano ka naging ganito? HMPH. Hindi dahil sa inyo. Kaya naging baliw si Ruyan. Ang pamilya Su ay naging ganito. Pagkatapos ng return banquet, ang pamilya Su ay inaatake ng mga pangunahing pamilya sa Dongzhou. Nabangkarote ang kumpanya sa isang iglap. Hindi matanggap ni Old Madam Su ang balitang ito, at naparalisa sa kama. Nabaliw din si Su Ruyan, ang dating maluwalhating pamilya Su. Ngayon, ay isang banta na lang ng basura. Qin Tian, ikaw ang may kasalanan ng lahat, kung hindi dahil sa iyo. Hindi kailanman magiging ganito, ang pamilya Su. Hindi magiging parang mga daga sa kalsada ang pamilya Su. Lahat ng ito, ay dahil sa iyo. Ma, paano naging kasalanan ni Qin Tian ito? Malinaw na dahil sa iyong kasakiman. Bakit ngayon, kami ang sinisisi mo? Sayang ang pagpapalaki sa iyo ng pamilya Su ng ilang taon. Walang utang na loob. Kung nakinig ka lang noon, at nagpakasal sa mayamang second generation heir, hindi sana. Napakaraming hirap ang dinanas ng pamilya natin. Ngayong ganito na ang nangyari. Ikaw ang pangunahing salarin. Ikaw, papatayin kita. Salarin ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Ikaw ang dahilan. Walang hanggan ang kasakiman mo. Huwag mong sisihin ang iba. Dapat ngayon ay mag-focus ka sa kung ano ang susunod mong gagawin. Inay, ngayong wala nang natitira sa pamilya Su. Bakit hindi ka tumira kasama ko sa aking villa? Sa ganito, maaari tayong mag-alaga sa isa't isa. Kung hindi, paano ka mabubuhay ng mag-isa? Ching Cheng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang magkunwaring, malungkot at maawa, ipokrito ka. Gusto mo akong lumipat, para lang, masaksihan ang pagbagsak namin. Maliwanag na masama ang intensyon mo. Inay, ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong tunay na anak. Paano ko kayang saktan ka? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Ikaw, na may ganyang mabuting hangarin. Dahil ayaw mong maniwala sa amin, wala na kaming magagawa. Oo, mga in-laws. Lumipat kayo sa Royal Villa. Sa ganito, maaari tayong mag-alaga sa isa't isa. Hindi ba't panalo tayong lahat? Panalo, pinabangkarote mo ang pamilya Su. Si Old Madam Su ay naparalisa dahil sa galit. Si Ruyan, napilitang maging ganito dahil sa iyo. Ito ba ang tinatawag mong panalo tayong lahat, mga in-laws? Walang may gusto ng ganitong resulta. Ang bagay na ito, huwag mo nang isipin. Taos puso kaming gustong tumulong sa iyo. Qin Tian, ang pamilya Su na naging ganito. Kasalanan mo ang lahat. Tatandaan ko ang utang na ito magpakailanman. Inay, kayo po, paulit-ulit, ang pumipilit kay Qin Tian. Naging mapagbigay na nga siya sa inyo. Bakit ganyan pa rin kayo sa kanya? Kasalanan mo lahat ito. Ako, papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Ruyan. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Ako ang pinakamataas na ginang. Ruyan. Tumigil ka sa pangarap. Hindi ka magiging pinakamataas na ginang. Umalis na tayo. Ayaw kong umalis. Ayaw ko. Ayaw ko. Qin Tian, tulungan natin sila. Oo, Tiener. Kahit na nakasakit siya sa atin noon, biyenan mo pa rin siya. Dapat tulungan natin kung kaya. Hindi naman pwedeng panoorin lang natin sila na maging ganito. Kahit gusto nating tulungan sila, hindi nila tatanggapin ang tulong natin. Kung hindi, hindi sana nila tayo tinanggihan kanina. Matigas lang talaga ang ulo ng nanay ko. Kung hayagan natin silang tutulungan, tiyak na tatanggi siya. Baka mas lalo pang mag-backfire. Ngayon, ang isa sa kanila ay nabaliw na, at ang isa ay walang trabaho. Dati, pareho silang pinapamper. Kung hindi natin sila tutulungan, paano sila mabubuhay? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala para tulungan sila. Basta huwag lang nila malaman na tayo ang tumutulong sa kanila ng palihim. Salamat, Qin Tian. Pamilya tayo, bakit ka pa nagpapakapormal? Bai Feng, ikaw na ang bahala dito. Hanapan mo si Ruyan ng pinakamagandang ospital para sa follow-up. Nakuha na. Gagawin ko na ito ngayon. Tandaan mo, hindi dapat nila malaman na tayo ang tumutulong sa kanila. Kung hindi, hindi nila tatanggapin. Baka lalo pang masira ang lahat. Oo. Yueyu, Qin Tian, tumigil na kayo sa paglalaro. Halika na, kain na tayo. Salamat, Dad. Halika. Ching Cheng, may gusto akong pag-usapan sa'yo.
Kahit ano yan, ikaw na ang bahala. Gusto kitang ilipat sa Hidden Dragon Hall. Mahigpit ang seguridad doon. Maraming eksperto, para naman masiguro ang kaligtasan mo. Nag-aalala ako kapag may mission ako, na baka maulit ang nangyari sa iyo noon na madukot. Hindi ko na kayang, tiisin pa yon. Matanda na ako, kahit saan ayos lang. Basta kasama ko kayo. Ayos na yun. Susunod ako sa iyo. Basta ang pamilya natin ay magkakasama. Sige, ililipat ko na kayo sa Hidden Dragon Hall. Para naman ang pamilya natin ay magkasama at masaya. Kahit saan tayo pumunta, ayos lang. Basta ang pamilya natin ay magkakasamang masaya, yun lang ang mahalaga. Kung nasaan ka, doon ang ating tahanan. Sige, Ching Cheng. Salamat sa suporta mo. Aalis na tayo bukas.